Ang kwento ay tungkol sa buhay ni Taiwoong na isang lalaking galing sa mahirap na pamilya. Ang tanging kamag-anak niya ay ang kanyang matandang ina na laging nagsisikap na pag-aralin siya at hindi niya binigo ang inaasahan ng ina. Si Taiwoong ay isang natatanging mag-aaral na nakapasok sa pinakatanyag na high school noong panahong iyon. Doon din ay may isang henyo na pinakamamahal ng maraming mag-aaral, si Kim Jung-kyu, ang taong pinarangalan na tumayo at magbigay ng talumpati para sa seremonya ng pagbubukas ng klase, na naging dahilan upang magkagulo ang mga babaeng estudyante sa tuwing nakikita siya. Habang si Taiwoong, na bagong pasok sa paaralan, ay walang kaalam-alam tungkol sa lalaking ito. Pagkatapos ng seremonya, si Taiwoong ay nagbubuhat ng kanyang mga gamit papunta sa kanyang dormitoryo. At dito nakilala niya ang kanyang kasama sa kwarto na isang nerd, na pagkakita pa lang ay naglabas na ng isang serye ng hindi nakasulat na patakaran na dapat sundin ni Taiwoong. Sa unang klase, nagbigay ang guro ng isang paksa paano mananalo ang kanilang bansa laban sa 16 na nabansa sa World Cup. Si Jung-kyu, bilang isang henyo, ay kumpiyansang umakyat sa entablado upang magbigay ng sagot gamit ang isang mathematical equation. Gayunpaman, ang sagot na ito ay hindi pa sapat upang mapalugod ang guro. Nagtanong siya kung mayroon pang iba na may ibang ideya. Pagkatapos magtanong sa isang grupo, tumigil ang guro kay Taiwoong dahil siya lang ang nakakita na may problema sa tanong at agad siyang tumayo upang patunayan na tama ang kanyang argumento. Pagkatapos ay sumulat siya ng isa pang equation na lubos na ikinatuwa ng guro. Agad siyang binigyan ng palakpakan at pinuri sa harap ng klase. Ito ang nagpainis kay Jung-kyu. Nagsimula siyang magkaroon ng pagiging mapagkumpetensya kay Taiwoong at mula noon kahit sa mga practical na klase. Kahit sa paglalaro ng sports ay talagang gusto niyang manalo laban sa taong palagi niyang itinuturing na kalaban. Hanggang isang araw, ang pinakapinagmamalaki ni Jung-kyu, ang kanyang sanaysay, ay nalampasan din ni Taiwoong na umabot sa limitasyon niya. Si Taiwoong, sa kabilang banda, ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Ngunit sa library, ay hindi sinasadyang nakita niya ang isang batang babae na nakikipagtalo sa libraryan upang bilhin ang aklat na F.E. Hong Tuit. Ngunit ang patakaran doon ay hindi pinapayagan ang pagbebenta ng mga aklat, kaya kahit anong mangyari ay hindi mabibili ng bata ang aklat. Ang pagtanggi ay nagpainis sa kanya, kaya umalis siya. Ngunit paglabas pa lang ay inagaw na ng mga babaeng estudyante ang lahat ng pera niya. Mabuti na lang at pinalayas ni Taiwoong ang lahat ng mga ito, ngunit wala ng pera ang bata pa uwi. Nag-alok siyang mangutang sa kanya at bago umalis ay ibinigay ang kanyang pager bilang kapalit. Hindi nagtagal, pinuri ng guro ang sanaysay ni Taiwoong at nais itong inominate para sa research conference. Ngunit biglang inakusahan ni Jung-kyu si Taiwoong ng pagkopya ng solusyon mula sa isang aklat at ibinigay ito sa guro para sa paghahambing na talagang magkatulad sila, kaya nagalit siya. Hindi lang pinagalitan si Taiwoong sa harap ng klase, kundi ipinatawag din ang magulang upang magreklamo. Dahil dito, labis na nadismaya ang kanyang ina kay Taiwoong, na hindi man lang nakinig sa paliwanag mula sa kanyang anak. Malungkot siyang bumalik sa paaralan at ininsulto pa ni Jung-kyu. Niinsulto pa niya ang nanay ni Taiwoong, sinasabing hindi niya alam kung paano magturo sa kanyang anak. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay nagpagalit kay Taiwoong at tinuruan siya ng leksyon. Maaari mo akong tawagin ng kahit ano, ngunit huwag mong pakialaman ang aking ina. Pagkatapos ng away, pumunta si Taiwoong sa kainan ng kanyang ina at nakita itong nakaupo na parang wala sa sarili. Lalo siyang nagsisi at hindi naglakas loob na harapin ang kanyang ina, kaya umalis na lang. Pauwi na si Taiwoong nang makatanggap siya ng text message mula sa batang babae. Lumabas na gusto ng bata na bumili ng tiket sa eroplano, ngunit walang taga-garantiya, kaya tinawag si Taiwoong. Nagsinungaling pa siya na kuya niya si Taiwoong na nag-aaral sa kolehiyo. Ngunit nang dumating si Taiwoong na nakasuot ng uniforme, ay nabuking ang bata. Labis na nalungkot si Bora at patuloy na nagreklamo na sinira niya ang magandang plano niya. Habang si Taiwoong ay nanlaki ang mata dahil ang bata ay may pera para kumain sa isang marangyang restaurant na ganito. Hindi pa sila nagtatagal ay hinila na siya ni Bora dahil dumating ang pulis. Magkahawak kamay silang tumakbo na halos maubusan ng hininga bago nakatakas. Nagsimula siyang magtaka kung ano ang ginawa ng bata at bakit siya hinahabol ng pulis. Sa simula ay ayaw umamin ni Bora at nakipagtalo pa hanggang sa nagbanta si Taiwoong na iiwan siyang mag-isa. Saka lang umiyak si Bora at umamin na tumakas siya sa bahay, kaya siya hinahanap ng pulis. Upang suyuin ang bata, dinala ni Taiwoong si Bora upang maglaro sa amusement park. Lumitaw ang maliwanag ng ngiti sa mukha ni Bora kapalit ng luha kanina. Ibinahagi niya kay Taiwoong na pangarap niyang makapunta sa lupain ng Niebe sa Finland kung saan ipinanganak ang Snow Queen. Ito rin ang lugar na pinuntahan ng kanyang namatay na ina. Talagang nami-miss ni Bora ang kanyang ina at laging gustong pumunta doon upang makita siya. Matapos ang isang araw ng paglalaro, dumilim na ang kalangitan at oras na para magpaalam silang dalawa. Ibinigay ni Taiwoong ang pager pabalik sa bata at nangako na madalas siyang makikipag-ugnayan. Masayang nagpaalam si Bora at naghanda na sumakay ng taxi pa uwi at nangako na sa susunod na pagkikita ay sasabihin niya ang kanyang pangalan kay Taiwoong. Sa kabilang banda, nahanap ng kaklase niya ang ebidensya na nagpapatunay na hindi talaga nanggopya si Taiwoong sa aklat. Una, hindi na itala sa library na hiniram ni Taiwoong ang aklat na ito. At ang inequality sa tanong, kung titignan ng mabuti, ay may pagkakaiba. Ito ay isang pagkakamali ni Jung-kyu, kaya naisip na nagkasala si Taiwoong kaya sasabihin niya sa guro. Nang malaman ng ina ang katotohanan, ay labis siyang nagsisi at humingi ng tawad sa kanyang anak. Umaasa na babalik siya sa paaralan at magsisikap para sa kanyang kinabukasan sa halip na mamuhay ng mahirap tulad niya. Noong araw na tumulong si Taiwoong sa pagtitinda ng kanyang ina,
dumating si Jungkyu upang hanapin siya na may layuning makipag-ayos. Ngunit bago pa siya nakapagsalita ay dumating ang mga mangungulekta ng bayad proteksyon. Dahil wala silang maibigay na pera sa mga ito ay nagalit sila at sinira ang tindahan. Nang makita ni Jungkyu na hindi ito tama at gusto niyang tulungan si Tae-woong ay nadamay siya kaya binugbog silang dalawa. Sakto namang dumating ang pulis kaya umalis sila at nakaligtas ang dalawa. Dahil sa pangyayaring ito ay hindi sinasadya silang naging magkaibigan. Pagkatapos magbigay ng paumanhin ni Jungkyu kay Tae-woong ay wala na silang alitan. Mula noon ay magkasama na sila kahit saan at naging kandidato para sa Olympic Mathematics Competition. Magkasama silang nagsikap at nagbahagi ng saya at kalungkutan. Hindi sila nag-atubiling magkwento tungkol sa kanilang mga pangarap. Palaging pinapangarap ni Jungkyu na maging isang boksinggero tulad ng idolo niyang si Kim Deok-gu. Si Tae-woong naman gusto niyang maging may-ari ng kumpanya upang hindi na maghirap ang kanyang ina at makasal sa babaeng mahal niya. Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng eksaminasyon. Bago pumasok si Jungkyu sa loob, tumawag ang kanyang ama na umaasang makakamit ng kanyang anak ang mataas na tagumpay. At pagkatapos ng kompetisyon, pinalibutan ng mga reporter si Jungkyu para sa panayam. Ayaw ni Tae-woong na abalahin ang kanyang kaibigan kaya umuna na siya. Naaalala pa niya ang aklat na kailangan ni Bora. Kaya hinanap niya ang lahat ng tindahan para bilhin ito para sa bata. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe para makipagkita kay Bora sa Biyernes na ito at sa oras na iyon ay sasabihin niya ang kanyang pangalan sa bata. Natuwa si Bora nang matanggap ang mensahe, ngunit sa Biyernes na ito ay mayroon pang operasyon ang bata. Dumating ang araw ng pag-anunsyo ng resulta ng kompetisyon. Labis na kinakabahan si Jungkyu dahil mataas ang inaasahan ng kanyang ama sa kanya. Pinuri din ng grupo ng mga kaibigan sa paaralan si Jungkyu na magiging first place. Ngunit sa huli, si Tae-woong ang nanalo ng first place na nagbigay sa kanya ng matinding pagkabigla. Lahat ng atensyon noon ay napunta kay Tae-woong. Samantala, si Jungkyu ay tila naiwan, ang pagmamataas ng pagiging isang henyo ay nagpabagsak sa kanya. Tahimik siyang bumalik upang mag-empake ng kanyang mga gamit at umalis sa dormitoryo. Walang alam si Tae-woong kung bakit biglang nagkaganoon ang kanyang kaibigan at gusto pa sana niyang magdiwang silang dalawa. Ngunit nagalit si Jungkyu at sinabi ang nasa loob niya. Palagi mong sinasabi na kaibigan mo ako pero sa totoo lang ay minamaliit mo ako. Sigurado akong masayang-masaya ka ngayon dahil nanalo ka at nakakuha ng scholarship para mag-aral sa ibang bansa. Sinubukan ni Tae-woong na iligtas ang pagkakaibigan nila, ngunit wala itong silbi. Sa paaralan ay laging pinag-uusapan si Jungkyu ng kanyang mga kaklase. Kaya lalo siyang na-pressure at mag-isang gumala sa mga lansangan. Samantala, sa panig ni Tae-woong, nagdiriwang ang mga tao. Ngunit ng gabing iyon ay hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala kay Jungkyu. Kaya kinabukasan ay bumili siya ng pares ng boxing gloves bilang handog na pakikipag-ayos. Ngunit bago pa niya ito maibigay ay nabalitaan niyang wala na ang kanyang kaibigan. Noong gabing nagdiwang ang pamilya ni Tae-woong. Si Jungkyu, na nagdurusa, ay gumala kung saan-saan ng walang direksyon at nagkaroon ng malagim na aksidente. Ngunit bago iyon ay nag-iwan siya ng isang liham para sa kanyang kaibigan. Talagang hinahangaan kita, Tae-woong. Ngunit kinaiinisan ko ang katotohanan na mas mahusay ka kaysa sa akin. Sinabi ko na hindi tayo magkaibigan, ngunit hindi iyon totoo. Binabati kita sa pagkapanalo ng first place. Matapos basahin ang liham, labis na nalungkot si Tae-woong. Ang sobrang laking pagkawala ang nagpabaling sa kanya ng appointment kay Bora. Pinayagan niya ang bata na maghintay sa ulan buong hapon at nakadamit pa ng pasyente. Ganoon na lang, nagkahiwalay silang dalawa hanggang 8 taon ang lumipas. Hindi nagpunta si Tae-woong sa ibang bansa para mag-aral dahil sa pagkakasala sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya naman pinalayas siya ng kanyang ina sa bahay. Pinili niya ang landas na maging isang boksinggero upang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang matalik na kaibigan at pinalitan ang kanyang pangalan kay Deok-gu tulad ng idolo ni Jungkyu. Araw-araw siyang pumupunta sa club na ito upang magsanay sa ilalim ng kanyang coach. Isang araw, sinundo niya ang kanyang kaibigan na malapit ng lumabas ng ospital. Naghahanda silang magdiwang nang makita nila ang isang babae na sumisigaw sa doktor. Dahil sa 15 taong paggamot at pagtitiis sa maraming pagsusuri at operasyon, wala pa ring resulta kaya talagang pagod na siya. Niyakap ni Bora ang kanyang ulo at sumisigaw na baliw at binasag ang bote ng dextrose. Kinuha niya ang salamin at nagbanta na walang sinuman ang lalapit, kung hindi ay mag-aaklas siya. Biglang dumating si Tae-woong mula sa likod at hinawakan ang kamay ni Bora. Ngunit hindi niya ito pinigilan at itinuro pa sa kanya kung nasaan ang aorta. Hindi ba niya makakamit ang gusto niya kung doon siya maghiwa? Sa huli, binitiwan ni Bora ang masamang ideyang iyon at umuwi. Natuklasan niya ang anak ng kasambahay na lihim na nakikialam sa kanyang gamit. Walang awa niyang ginamit ang gunting at ginupit ito sa dalawa upang bigyan siya ng babala. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid upang hugasan ng husto ang braso na hinawakan ni Deok-gu. Bigla niyang naalala ang mukhang iyon, may pakiramdam siya na nakita na niya ito sa isang lugar. Samantala, si Deok-gu ay umiinom kasama ang lahat. Ang kaibigan naman ay labis na nasasabik na ikinuwento sa coach ang nangyari sa ospital. Pinigilan daw ni Deok-gu ang isang babae na gustong magpakamatay. Dahil din sa nangyari ay naaalala niya ang kanyang yumaong matalik na kaibigan. Sa loob ng maraming taon ay hindi pa rin makalimutan ni Deok-gu si Jungkyu. Kaya gusto niyang palitan ang kanyang kaibigan bilang isang boksinggero. Pauwi na si Deok-gu nang makita niya ang kanyang kaibigan na
kumakaway at tumatawag sa kanya. Ngunit pagpikit niya ay wala na ito. Ang ama ni Bora ay presidente ng isang malaking kumpanya. Nang marinig niya ang tungkol sa panggugulo ng kanyang anak sa ospital, ay hindi na siya nagulat dahil madalas itong nangyayari. Upang maiwasan na magwala ulit si Bora ay inayos niya ang isang blind date ng kanyang anak sa isang doktor. Dahil ayaw niyang magpakasal ay naging napaka-arogante niya sa buong pagtatagpo at sinadya pang magsalita ng mga bagay na magpapainis sa kausap. Hindi na niya hinintay ang sagot ng lalaki at umalis na si Bora at nagpunta sa isang shopping store. Basta't may magustuhan siyang anumang item ay ituturo lang niya at may magbibigay na agad. Nagkataon na nagtatrabaho rin dito ang matalik na kaibigan ni Ryukyu at nang dalhin niya ang sapatos para kay Bora ay sinipa siya nito sa mukha at sinabing nasasaktan niya ang kanyang paa at nagbanta pang magdemanda. Nang makita ito ni Ryukyu ay gusto niyang lumabas at makipagtalo sa kanya, ngunit itinulak lang siya ni Bora at natumba. Sa huli, hindi na lang pinabayaan ang bagay na ito na naging dahilan upang matanggal sa trabaho ang kaibigan. Labis na sinisisi ni Ryukyu ang sarili. Inisiip na nadamay lang si Chuungsik dahil sa kanyang pakikialam kaya agad niyang hinanap si Bora. Habang naghahanda siyang umalis ay hinarang siya ng mga bodyguards. Kaya sinuhulan ni Bora ang kasambahay upang dalhin nito ang juice at inumin ng mga bodyguards para makatakas siya. Pagkalabas niya ng gate ay nakasalubong niya si Ryukyu. Dali-dali niyang hinimok si Ryukyu na magmaneho bago siya mahuli ng mga bodyguards. Pagkatapos ay matagumpay silang nakalabas sa mansion, ngunit hiniling ni Ryukyu na ibalik ni Bora ang trabaho ng kanyang kaibigan. At basta na lang siyang nangako na susundin niya ang kahilingan nito. Kaya pagdating nila sa bar ay agad na tumakas si Bora at pumasok sa loob habang si Ryukyu ay hinarang ng security. Syempre, hindi hahayaan ni Ryukyu na basta na lang matapos ang lahat. Palihim siyang pumasok sa likod at matagumpay na nakapasok sa loob. Si Bora, sa kabilang banda, ay ginugulo ng ilang mayayamang binata. Hinawakan siya nito kaya nagalit siya at binuhusan ng tubig ang mukha ng lalaki. Kaya nagalit ito at gustong turuan si Bora ng leksyon. Dumating si Ryukyu sa tamang oras at inilabas siya. Gusto niyang dalhin si Bora diretso sa presidente upang magreklamo tungkol sa kanyang anak, ngunit hindi inaasahang hinarang sila ng pulis sa daan dahil iniulat ng presidente na ninakaw ang sasakyan. Kaya dinala silang dalawa sa istasyon ng pulis. Nagmakaawa si Bora sa kanyang ama na magpiyansa, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto siyang turuan ng leksyon, kaya hinayaan si Bora na manatili doon ng isang gabi. Dito pa lang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Nagtataka siya kung bakit laging ginagawa ni Bora ang mga bagay na salungat sa lahat. Tapat na sinabi ni Bora na palagi siyang nakararamdam ng pagkalungkot at pagkapagod, kaya pagkatapos niyang pakawalan ay binigyan siya ni Ryukyu ng payo. Kahit na patuloy na mamuhay si Bora ng ganoon ay hindi rin siya magiging masaya, kaya mas mabuti kung maghanap siya ng isang tao na makakatulong sa kanya na magbahagi at umunawa. Ang mga salitang ito ay talagang tumago sa nag-iisang puso ni Bora. Naging mas kalmado siya at hiniling kay Ryukyu na dalhin siya sa isang lugar. Iyon ang lugar kung saan matagal nang nagpapahinga ang kanyang mahal sa buhay. Nakatayo sa harap ng libingan ng taong iyon. Umiyak si Bora na parang bata na naghahangad ng pagmamahal ng pamilya. Naiintindihan ni Ryukyu ang damdaming iyon kaya binigyan niya si Bora ng isang puting bulaklak upang ilagay sa puntod. Pagbalik nilang dalawa, nagpasalamat siya kay Ryukyu, ngunit hindi inaasahang nagalit ang kanyang ama nang makita siya. Hindi niya alam ang buong katotohanan ay sinampal na niya si Ryukyu dahil iniisip na ito ay isang masamang tao na ginagamit ang kanyang anak para sa pera. Tinanong ng presidente si Ryukyu kung magkano ang gusto niya at bibigyan niya siya ng makatarungang presyo. Syempre, hindi iyon ang gusto ni Ryukyu at sinabi niya sa presidente na bumisita ang kanyang anak sa libingan ngayon. Lumabas na iyon ay ang puntod ng kanyang kuya. Ipinagbawal ng ama si Bora na pumunta doon ngunit sumuway siya. Inakusahan pa niya ang kanyang ama na siya ang pumatay sa kanyang kuya kaya nagalit siya at sinampal siya. Hindi lang iyon kundi nagpahanap pa siya ng paaralan sa ibang bansa upang paalisin si Bora at hindi na niya ito makita pa. Lumabas na buhay pa pala ang ina niya, ngunit nang mamatay ang kanyang kuya, saka pa lang niya nalaman. Nang makita niya itong masaya sa bago niyang pamilya, naramdaman ni Bora na itinakwil siya ng kanyang ina, kaya labis siyang nagalit dito. Pagdating ng araw na dapat siyang umalis para mag-aral sa ibang bansa, pinuntahan niya si Ryukyu upang humingi ng tawad dahil sa ginawa ng kanyang ama sa kanya. Nagpaalam din siya at tinanong siya tungkol sa kahulugan ng lili. Sinabi ni Ryukyu na nangangahulugan ito na makakahanap ng kaligayahan. Papunta sa airport, tinawagan ni Bora ang kanyang ama upang magpaalam at batiin siyang maging masaya. Labis na nagsisi ang presidente noong sandaling iyon at dali-daling kinansela ang kanyang schedule upang pumunta sa airport upang makita ang kanyang anak, ngunit nabalitaan niyang nawawala si Bora. Agad siyang nagpahanap at pumunta sila sa lugar ni Ryukyu, ngunit wala rin doon ang dalaga. Nang malaman niyang nawawala si Bora ay labis na nataranta si Ryukyu. Natatakot na baka tulad ng kanyang kaibigan ay hindi na bumalik si Bora. Kaya agad siyang sumakay ng taxi at pumunta sa libingan at totoo ngang nandoon si Bora. Matapos ilagay ang bulaklak sa puntod ay lumakad siya patungo sa bangin. Naghahanda na siyang sumuko sa lahat nang biglang lumabas si Ryukyu at niyakap si Bora at nagmakaawa na huwag gawin iyon. Sinabi ni Ryukyu kay Bora na ang lahat ng pagsubok ay lumipas na kaya sana ay subukan niyang mamuhay ng mabuti. Hindi niya kailangang malaman ang dahilan kung bakit gusto niyang gawin iyon, basta mailigtas niya si Bora ay sapat na. Nang maaliw ni Ryukyu ay hindi na siya nagkaroon ng masamang ideya. Nang oras na iyon ay natagpuan siya ng kanyang ama at nawala ng malay si Bora sa kanyang mga bisi. Dali-daling isinakay ng presidente ang kanyang anak sa kotse
kotse, at hindi nakalimutang pasalamatan si Ryukyu. Pagkatapos ng lahat, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at nagsisi, yakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at humingi ng tawad. Mula ngayon, nangangako ang ama na babawiin niya ang lahat kay Bora. Dahil siya lang ang tanging mahal sa buhay na natitira sa kanya sa mundo. Kinabukasan, ang mag-ina na kasambahay ay naghahanda ng almusal sa kusina. Nagtataka kung nagbago na ba ang ugali ni Bora. Ay, bigla siyang lumabas na may pangmayamang tono tulad ng dati at kinuha pa ang clip na ibinigay niya kay Ryuknam. Pagkatapos noon ay pumunta si Bora sa club kung saan nag-iinsayo si Ryukyu upang bigyan siya ng maraming pagkain bilang ganti sa pagligtas sa kanyang buhay. Lahat ay nagulat dahil napakamahal ng Korean beef. Ngunit tumanggi si Ryukyu na tanggapin ang mga ito kaya naguluhan si Bora, pinilit niya itong tanggapin. Si Seung-ri, ang anak ng coach, dahil gusto rin niya si Ryukyu, ay lalong naging interesado kung sino si Bora. Tumakbo pa siya sa pinagtatrabahuhan ni Choong-sik para alamin ang tungkol sa babae. Pagkatapos ay dumiretso siya kay Bora at pumunta sila sa isang bar kasama ang dalaga at nag-alok ng pustahan kung sino ang mananalo ay makukuha si Ryukyu. Hindi nag-alinlangan si Bora at tinanggap ang alo. Si Ryukyu naman ay nag-barbecue kasama ang kanyang kaibigan gamit ang pagkaing dinala ni Bora. Curious si Choong-sik kung anong relasyon nila at bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya kay Ryukyu. Iniiwasan lang ni Ryukyu ang tanong nang makatanggap siya ng tawag sa telepono. Dali-daling tumakbo ang dalawa sa bar at nakita silang dalawa na lasing na lasing. Ibinaba ni Choong-sik si Seung-ri at si Ryukyu naman ang naiwan kay Bora. Pagkatapos siyang sumuka ng paulit-ulit ay patuloy siyang nagsalita ng kung ano-ano at nagpumilit na umalis ng mag-isa. Dahil sa kanyang pagkahulog, ang mabait na si Ryukyu ay binuhat si Bora sa kanyang likuran. Buong hapon, hindi siya tumigil sa pag-ingay, kaya si Ryukyu ay nahirapan bago siya naiuwi. Pagkagising ni Bora kinaumagahan, nakalimutan na niya ang lahat kaya hindi na niya ito inalintana. Mayroon siyang appointment para sa follow-up check-up sa ospital at laking gulat niya nang makita na ang doktor ay ang kanyang dating ka-blind date. Talagang nagustuhan ni Jeonho ang pagiging kakaiba ni Bora, ngunit prang kanyang sinabi na hindi siya magpapakasal dito. Pagkatapos ng check-up, dali-dali siyang lumabas, ngunit bigla siyang may naalala. Lubos siyang nahiya nang maalala na tinawag niya si Ryukyu bilang kanyang lalaki noong nakaraang gabi. Nais niyang puntahan si Ryukyu upang magpaliwanag, ngunit sa kasamaang palad, hindi sinasadyang natapunan niya ang buong timba ng tubig na ginamit ni Ryukyu sa paglilinis ng sahig. Dahil sa maruming damit, pansamantalang ibinigay niya ang damit niya para kay Bora. Pagkatapos ay lumabas si Ryukyu kaya nang dumating si Seung-ri sa kanyang silid. Nakita niyang suot ni Bora ang damit ni Ryukyu. Inakala niyang nagtalik ang dalawa. Agad siyang nagalit at kinalagkad si Bora sa harap ng lahat. Pinagalitan niya si Bora at sinabing isa siyang walang hiyang babae na namumuhay ng walang pananagutan. Sino ang nagsabi sa iyo na ako ay namumuhay ng walang pananagutan? Si Ryukyu mismo ang nagsabi niyan. Ang pangungusap na ito ang naging dahilan upang magkamali si Bora ng akala kay Ryukyu at umalis siyang galit. Kahit anong habol at pagpapaliwanag ni Ryukyu, ayaw na siyang pakinggan ni Bora. Naglakad siyang mag-isa pa uwi ng nakayapa. Umiyak si Bora sa ilalim ng kumot dahil sa inis. Si Ryukyu naman ay pinangaralan si Seung-ri. Dahil lamang sa kaunting bugso ng damdamin niya, hiyang-hiya si Bora sa harap ng lahat. Ngunit ang pinapahalagahan lamang niya ay kung gusto niya si Bora o hindi. Pagkatapos nito, inanyayahan si Ryukyu sa opisina ng presidente dahil gusto nitong tulungan siya matapos niyang iligtas si Bora. Ngunit si Ryukyu ngayon ay walang pangarap maliban sa pagganti sa kanyang ina nang tumayo siya at hindi sinasadyang natumba ang chessboard. Ngunit inayos niya ang bawat piraso sa tamang posisyon na ikinagulat din ng presidente. Pagkatapos magpaalam sa kanya, pumunta siya sa tindahan upang bumili ng regalo para kay Seung-ri. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang kanyang ina sa kabilang kalye. Nagmadali si Ryukyu na tumakbo, ngunit pula na ang ilaw. Nagsimulang umandar ang mga sasakyan sa paligid kaya hindi niya naabutan ang kanyang ina. Samantala, naghihintay ang doktor sa harap ng bahay upang sunduin si Bora. Inaya niya si Bora sa aquarium kahit na ayaw ni Bora. Si Seung-ri noon ay palakad-lakad dahil takot na galit pa rin si Ryukyu sa kanya. Hindi niya alam kung paano magsalita nang makatanggap siya ng mensahe ng pagbati sa kaarawan mula kay Ryukyu. Sinabi ni Ryukyu na ang regalo ay nasa kanyang silid, kaya masayang pumasok si Seung-ri at aksidenteng nakuha ang damit ni Bora. Gusto niyang isuot ito para harapin ang kanyang karibal, ngunit narinig niya si Bora na nagsasabing kanya iyon. Bukod pa rito, prang kanyang sinabi kay Seung-ri na itinuturing lamang siyang kapatid ni Ryukyu. Dahil sa sobrang galit, hinubad niya ang damit doon mismo. Nagsuot siya ng napakanipis na damit at naglakad sa kalsada, kaya lahat ay napatingin. Habang siya naman ay nasasaktan at walang tigil sa pag-iyak. Pagka-uwi, agad niyang kinwestiyon si Ryukyu kung bakit siya napakawalang puso. Kahit na hindi niya mahal si Seung-ri, bakit niya sinabi kay Bora na itinuturing niya lang siyang kapatid? Nang makita ang labis na kalungkutan ni Seung-ri, tumakbo si Ryukyu upang kausapin si Bora. Sinumbatan niya ito na napakawalang puso, tulad ng isang taong hindi makapaglabas ng kahit isang patak ng luha sa paghihirap ng iba. Kinaumagahan, inayos niya ang hindi pagkakaintindihan kay Seung-ri. Sinabi niya rito na hindi niya matatanggap ang kanyang pagmamahal. Ibinigay niya kay Seung-ri ang regalo na inihanda niya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag na nagsasabi kung nasaan ang kanyang
kanyang ina. Dali-daling tumakbo si Duke Gu doon, at nasaksihan niya ang kanyang ina na nagmamakaawa sa may-ari ng bahay para sa dagdag na panahon at labis na pinagalitan. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak pagkatapos ng 8 taon, nagalit siya at pinalayas ito. Lumuhod si Duke Gu at humingi ng tawad. Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi na niya ito kailangan, kundi pera lamang. Tumakbo si Duke Gu kung saan-saan, ngunit hindi pa rin sapat ang perang kailangan ng kanyang ina. Ang kanyang matalik na kaibigan ay walang sapat na pera kaya kaunti lang ang naitulong. Sa pagkakataong ito, naaalala niya ang pangako ng presidente, kaya naglakas loob siyang hanapin ito. Si Duke Gu ay naging bagong trooper ng dalagang si Bora. Dahil sa pambihirang alaala niya, alam ng presidente na siya ay hindi pangkaraniwan kaya binigyan niya si Duke Gu ng isang pagkakataon. Dahil sa nakaraang hindi pagkakaunawaan, ngayong nagtatrabaho na si Duke Gu sa ilalim niya, nais ni Bora na samantalahin ang pagkakataong ito upang turuan siya ng leksyon. Dinala ni Bora si Duke Gu sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Chuong Sik at nais siyang ipahiya sa harap ng kanyang kaibigan. Bukod pa rito, nagtakda pa siya ng isang serye ng mga panuntunan na kailangan niyang sundin. Pagpasok sa elevator, sinadya niyang banggitin ang pag-utang ni Duke Gu sa harap ng lahat na ikinahiya niya. At nang wala na roong iba, sinabi niya kay Bora, maaari niyang sabihin ang anumang nais niya dahil sa huli, sila ay may relasyon lamang bilang trooper at amo. Kaya mas mainam na huwag makialam sa personal na buhay ng isa't isa. Dahil dito, nagalit si Bora at pinilit si Duke Gu na magbitiw kaagad. Nang makita niya hindi pa rin nakikinig si Duke Gu sa sinasabi niya, sumakay siya sa kotse at binangga ito sa pader. Na ikinagalit ng boss ni Duke Gu habang siya ay nakatayo sa isang tabi na may mapagmalaking mukha. Sa unang araw pa lang ng trabaho ay marami na siyang pinagdaanan, kaya lalong nagalit ang kanyang matalik na kaibigan para kay Duke Gu. Pinayuhan niya si Duke Gu na magsikap mag-aral para kumuha ng bagong lisensya para magbago ang kanyang buhay. Ang perang pinaghirapan ni Duke Gu ay para sa pambayad ng upa ng kanyang ina. Kahit natanggap na niya ang pera, nanatili pa rin siyang malamig sa kanyang anak. Kahit gusto lang niyang kumain ng luto ng kanyang ina, pinalayas pa rin siya. Kinabukasan, pumasok si Bora sa meeting room upang hilingin kay John Ho na lumabas at makipag-usap sa kanya dahil lamang sa pagsisinungaling niya tungkol sa blind date ay pinipilit siya ng kanyang ama na magpakasal. Kaya nagsinungaling si Bora na may mahal na siyang iba para hindi na siya hanapin ni John Ho. Ang presidente noon ay sinasadyang sirain muli ang chessboard upang subukan ang kakayahan ni Duke Gu. Madali niyang inayos ang bawat piraso sa tamang posisyon sa harap ng pagtataka ng presidente. Sa pagkakataong ito, wala nang pagdududa ang presidente. Pinayagan niyang sumama si Duke Gu bilang tagabantay ni Bora at upang turuan siya, ngunit nang marinig niyang patungo na ang sasakyan sa paaralan, agad na nagpababa si Bora at lumabas. Hinabol siya ni Duke Gu at hinawakan ang kamay niya, ngunit sinipa siya nito sa binti at umalis. Samantala, pumunta ang kanyang ina sa club at nakita ang coach. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na si Duke Gu ay labis na nagdusa sa mga nakaraang taon. Nadurog ang puso ng ina para sa kanya, ngunit nang malaman niyang boksinggero ang anak niya ay umuwi siyang bigo. Samantala, pumunta siya sa isang party para hanapin si Bora. Para matakasan si Duke Gu, nagpanggap siyang pumayag na makipag-date sa mayaman na lalaki noong nakaraan. Ginamit niya itong dahilan para paalisin si Duke Gu at sumama siya sa lalaking iyon. Natuwa ang lalaking ito at inanyayahan si Bora na sumakay sa kotse niya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang isip niya at ayaw na niyang sumama rito. Nagalit si Jun at pilit na isinakay si Bora. Kung lalaban siya, bibigyan niya siya ng leksyon kaya labis na natakot si Bora. Sa sandaling iyon, dumating si Duke Gu sa tamang oras, binugbog ang lalaki at iniligtas si Bora. Gayunpaman, ayaw ni Bora na laging nakapaligid si Duke Gu sa kanya. Sobrang napagod si Bora kaya gusto na niyang umiyak. Kung ganoon, hindi na niya kayang pilitin pa si Bora. Sinabi niya na kung ganoon na lang ang pagkamuhi ni Bora sa kanya, magbibitiw na siya sa trabaho. Pagkatapos noon, nakatanggap si Duke Gu ng balita na isinugod ang kanyang kaibigan sa ospital, kaya dali-dali siyang pumunta roon. Pag-uwi naman ni Bora, nakita niya ang sanga ng liryo na regalo ni Duke Gu kaya nagbago ang kanyang isip. Kaya, nang magpaalam si Duke Gu upang kausapin ang presidente, sinabi niya na ipagpatuloy niya ang pagiging trooper niya. Ngayon ang unang araw ni Bora na bumalik sa paaralan. Pagkapasok niya sa klase, tiningnan ni Duke Gu ang paligid. Matagal na rin nang magdesisyon siyang huminto sa pag-aaral, kaya nakaramdam siya ng matinding pangungulila. Si Bora noon ay nakaharap sa isang mahirap na problema sa matematika. Tumawag si Bora kay John Ho upang humingi ng tulong sa paglutas nito, ngunit tinanggihan siya nito. Kaya humingi siya ng tulong kay Duke Gu upang hanapin ang aklat ng sagot. Naghintay ng matagal, ngunit hindi siya bumalik kaya hinanap siya ni Bora. Nakita niyang abala si Duke Gu sa pagbabasa, kaya hindi niya nais na gambalain. Paglabas ni Bora, nakita niya si John Ho. Inantala niya ang kanyang schedule upang pumunta rito, ngunit ayaw na ni Bora na sumama kay John Ho. Nagtalo sila at hindi sinasadyang nakita sila ni Duke Gu. Inakala niyang ang doktor ay isang nanggugulo, kaya tumakbo siya at pinigilan ang kalaban. Nang makita niya ang mukha ni John Ho, naalala niya na nakita na niya ang taong ito sa ospital kaya binitawan niya ito. Pagkatapos ay umalis si Bora kasama niya habang dinala ni Duke Gu ang homework niya upang ipasa para sa kanya. Nang makita niyang mali ang ginawa ni Bora, inayos niya ito
ng kaunti. Nang gabing iyon, espesyal na inimbitahan ng presidente si Duke Gu na uminom kasama niya. Nagtataka rin siya kung bakit huminto sa pag-aaral ang isang tao na katulad niya. Ngunit mahirap para kay Duke Gu na ikwento ang kanyang nakalulungkot na kwento. Kasabay nito, pauwi na sina John Ho at Bora. Nagtanong si John Ho tungkol sa first love na nabanggit ni Bora at sinabi ni Bora na siya lang ang nagmamahal sa taong iyon. Wala pa nga siyang pagkakataon na malaman ang pangalan nito. Pagdating sa kanyang silid, inilabas niya ang kahon na naglalaman ng mga lumang gamit. Sa loob ay ang padyon na ibinigay niya sa taong iyon. Kinabukasan, ibinalik ni Professor Park ang ulat kay Bora at hindi tumitigil sa pagpuri. Nalilito siya hanggang sa binaligtad niya ito at nakita ang bahaging inayos. Agad na naisip ni Bora si Duke Gu. Kahit ang ganoong kahirap na problema sa matematika ay nalutas niya. Mayroon pa siyang kaalaman sa medisina noong una silang nagkita. Nagtataka si Bora kung bakit napakagaling ni Duke Gu, kaya natawa ito at sinabing kinopya lang niya ito mula sa aklat ng sagot. Pinilit ni Bora si Duke Gu na hanapin ang aklat na iyon dahil may case si Professor Park kinabukasan. Siyempre, hindi nila ito nahanap dahil nagsinungaling si Duke Gu. Hindi sinasadyang nakita niya ang aklat na Snow Queen at ikinuwento kay Bora. Noong high school ako, nakilala ko ang isang batang babae. Patay na ang ina ng batang babae kaya gusto niyang pumunta sa lupain ng Snow Queen para makita ang kanyang ina. Nang marinig iyon ni Bora, lumuha siya at napagtanto na siya ang taong hinahanap niya. Naalala niya noong taong iyon na sabik siyang naghintay sa araw na makikita niya si Duke Gu. Iginuhit ng batang babae ang mukha niya at laging dala-dala ito. Kahit nakatatapos lang niya ng isang mahalagang operasyon noong araw na iyon, palihim na umalis si Bora sa ospital upang pumunta sa lugar ng tagpuan. Naghintay siya ng matagal ngunit hindi pa rin siya dumating kahit umuulan. Ngayon, nang makita niya si Duke Gu sa harap niya, labis siyang nasaktan at sinumbatan siya kung bakit hindi siya pumunta noon. Ang presidente noon ay sinadyang pumunta sa kinaroroonan ng coach na maihangaring payagan si Duke Gu na sumama sa kanya upang matutunan ang negosyo sa halip na maging isang boksingero. Pag-uwi ni Bora, nagulat siya na nakita ang kanyang ama na nag-iisip habang umiinom at binanggit si Duke Gu kung paano niya ito mapapapayag na talikuran ang boxing at sumama sa kanya para matuto ng negosyo. Si Bora naman ay nag-iisip kung sasabihin ba niya kay Duke Gu na siya ang batang babae noon. Kinaumagahan, pinuri ni Professor Park si Bora sa harap ng klase at pinagsalita siya tungkol sa ulat kahapon. Tumayo siya at prangkang inamin na kinopya lang niya ito mula sa aklat ng sagot. Pinarusahan siya ni Professor Park na kumanta ng isang kanta. Nang makitang nag-aatubili si Bora, nagboluntaryo si Duke Gu na kumanta sa halip, nagtawanan ang lahat na ikinahiya niya. Pagkatapos ng klase, humarang siya at umalis. Alam niyang sinusundan pa rin siya ni Duke Gu kaya sinabi niya rito, "Hindi ako umuwi kahapon dahil galit ako. Salamat sa pagtulong mo sa akin." Inanyayahan ni Bora si Duke Gu na kumain kasama niya kaya sinabi niya na tawagin siyang opa. Sumagot si Bora ngunit hindi niya ito tinawag at sa halip ay niloko si Duke Gu at tumakbo. Hindi pa sila nagtatagal sa kasiyahan nang bigla siyang mawala ng malay sa harap niya. Dali-daling dinala siya ni Duke Gu sa emergency room. Doon niya nalaman na may congenital disease si Bora. Kung makaramdam siya ng pananakit ng ulo, pagkahilo o may pasa sa balat, kailangan niyang pumunta agad sa ospital. Pagkagising niya, hindi niya pinansin ang payo ni John Ho. Sa halip, lumabas siya na ikinabahala ni John Ho kaya hinabol niya ito at pinigilan. Umiiyak si Bora at sinabi sa kanya na takot talaga siyang pumunta sa ospital. Sa loob ng mahigit 0 taon, napakaraming test na ang ginawa kaya pagod na siya. Nakatanggap si Duke Gu ng tawag mula sa pulis. Nagmadali siyang pumunta roon at nakita ang kanyang ina na binibigyan ng problema ng may-ari ng bahay. Dahil lamang ayaw niyang gamitin ang perang iyon para bayaran ang utang. Ngunit kinuha pa rin ni Duke Gu at ibinigay sa babaeng iyon. Dahil dito, nagalit ang kanyang ina sa kanya at tinanong kung saan nanggaling ang perang iyon. Ang trabaho niyang trooper ay maliit lang ang kita, kaya inakala ng kanyang ina na gumagawa siya ng illegal. Inanyayahan siya ng kanyang ina na uminom ng huling baso ng alak. Pagkatapos uminom, hindi na raw sila magkikita pa dahil sa labis na sakit. Hindi umuwi si Duke Gu buong gabi kaya nag-alala si Seungri. Hindi rin makontak ni Bora si Duke Gu kaya pumunta siya sa Griffiths para hanapin ito. Nang makita niya si Seungri, tinanong niya pa kung bakit huminto sa pag-aaral si Duke Gu. Ngunit kahit ang pinakamalapit na kaibigan nito ay hindi alam. Umalis si Bora nang wala siyang nakuha at sakto namang nakita niya si Duke Gu. Paulit-ulit niyang tinanong kung saan ito nanggaling kagabi at amoy alak pa. Dahil masama ang loob niya at sinigawan pa ni Bora, nagalit siya at sumigaw pabalik. Nang makita niyang natigilan si Bora, napagtanto niya na nakasakit siya ng damdamin kaya humingi siya ng tawad. Nagkabati sila at pumunta upang humanap ng makakain. Ibinahagi ni Duke Gu na mahilig siyang kumain ng noodles dahil ito ang madalas na luto ng kanyang ina para sa kanya noong bata pa siya. Si Bora sa tabi niya ay laging nakikinig ng mabuti. Nakadama siya na mas nakilala niya pa si Duke Gu sa kanilang pag-uwi. Tinuruan siya ni Bora kung paano mapalambot ang puso ng kanyang ina, kaya kinabukasan, nagdala si Duke Gu ng regalo para sa kanya. Ano man ang mangyari, anak pa rin siya ng kanyang ina, kaya araw-araw siyang pupunta hanggang sa mapatawad siya. Samantala, kapag kasama niya si Bora, tungkulin niyang paalalahanan siyang uminom ng gamot. Ayaw uminom ni Bora dahil sa takot, kaya kinailangan niyang mag-ingat sa mga salita para hikayatin siyang uminom. Sa panig ng coach, matapos pag-isipan ang alok ng presidente, pumayag siyang payagan si Duke Gu na sumama sa kanya upang maiwasan ang pag-aaksaya ng isang henyo na tulad niya. Pagkatapos, sinamahan ni Duke
Gu at Bura ang kanyang ama sa airport para sa kanyang business trip. Sa pagtingin niya sa mataas na kalangitan, naaalala niya ang maningning na lupaing binanggit ng batang babae. May date sila noon, ngunit hindi siya nakapunta. Sabik na sabik si Bura na malaman ang dahilan, ngunit dahil sa labis na sakit mula sa nangyari noon, sinabi ni Gu na hindi na niya matandaan. Labis na nabigo si Bura nang marinig iyon. Hindi niya inalintana ang panganib at tumakbo papunta sa airport na handa nang umalis. Nagmamadaling humabol si Gu, ngunit pinigilan siya ng mga tao. Isa ka talagang hangal, ako ang batang babae noon, bakit hindi mo ako nakikilala? Nakakalungkot, hindi narinig ni Gu ang sinasabi ni Bura. Nakita lang niyang tumatakbo siya, kaya dali-dali siyang sumugod at hinawakan ang kamay ni Bura. Sa wakas, kumalma na siya. Tumawag si John Ho, ngunit pinatay niya ang telepono na ikinataka ni Gu. Sinabi ni Bura na ang isang mabuting tao, na tulad ni Gu, ay karapat-dapat sa isang babaeng mas mabuti kaysa sa kanya. Pagkatapos ay nagset sila ng date sa parke sa Sabado. Maingat din niyang pinaalalahanan si Gu na kailangan niyang pumunta sa pagkakataong ito. Mabilis na dumating ang Sabado. Sabik na sabik si Bura kaya maaga siyang pumunta sa parke. Malakas ang ulan noon, tulad ng nangyari noong nakaraan, ang imahe ni Bura noong bata pa siya na may dalang payong at naghihintay kay Gu sa ilalim ng ulan ay nagdulot ng hiya. Ngunit ngayon ay iba na, may lumabas at nagpayong kay Bura. Nakakalungkot, hindi si Gu dahil pinili niyang ipares siya sa doktor. Gayunpaman, pagbalik niya, nakita niya si Bura doon, labis siyang nabigo dahil hindi dumating si Gu. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang pinakakinamumuhian ko? Ito yung klase ng taong alam na mali sila pero 2 beses pa rin nagkakamali. Pagkaalis ni Bura, naiwan si Gu na nag-iisip. Doon niya lang napagtanto na si Bura ang batang babae noon, kaya dali-dali siyang tumakbo para hanapin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili na ni Bura na tanggapin ang pag-ibig ni John Ho. Kinabukasan, formal niyang ipinakilala ang kasintahan niya sa kanyang ama at si Gu ay nakatingin lang sa kanila mula sa isang tabi. Tahimik niyang sinisisi ang sarili dahil huli na siya at punong-puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Magkakasama silang umupo sa hapagkainan para sa isang family meal. Sabik si John Ho na pakasalan si Bura kaya humingi siya ng pahintulot sa presidente. Pagkatapos niyang magtapos ng kolehiyo, aayusin nila ang kasal ng dalawa. Hindi pa naisip ni Bura ang tungkol dito, ngunit wala siyang magawa kundi sumang-ayon sa kanila. Lumabas siya at nakita si Gu. Humingi ito ng tawad dahil sa paglabag sa pangako niya ng 2 beses. Nagulat siya nang marinig iyon dahil nakilala na pala siya ni Gu, ngunit hindi siya nagalit sa kanya. Nang gabing iyon, lumabas siya kasama si John Ho para maglakad-lakad. Nagtaka siya kung anong klaseng tao ang first love ni Bura at kung bakit niya ito mahal na mahal. Sinabi ni Bura na hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa taong iyon dahil siya na ang kasama niya ngayon. Upang protektahan si Bura, binigyan siya ni John Ho ng alarm whistle para gamitin niya ito kapag nasa panganib siya o masama ang pakiramdam niya. Kinabukasan, si Gu ay espesyal na nagsuot ng suit sa trabaho na ikinagulat ng lahat. Pumasok si Seungri sa kanyang silid upang maglinis at hindi sinasadyang natuklasan ang mga dokumento na inaaral ni Gu tungkol sa sakit ni Bura. Samantala, sa kumpanya, pinauwi ng presidente si Bura habang pinasama niya si Gu. Pumunta siya sa tindahan at nagkataong nakita niya si Seungri doon, kaya bumili sila ng necktie para iregalo. Sa panig na ito, gusto talaga ng presidente na tulungan si Gu na bumalik sa pag-aaral, ngunit tinanggihan niya ang pabor na ito. Gayunpaman, bibigyan pa rin siya ng presidente ng isang pagkakataon kung sakaling magbago ang kanyang isip. Nagpunta si Gu sa kainan ng kanyang ina upang tumulong sa paglilinis at sa pagkakataong ito, kusa siyang inanyayahan ng kanyang ina na manatili at kumain. Ma, kung makakapag-aral ako sa kolehiyo, patatawarin mo ba ako? Hindi agad nakasagot ang ina niya. Kinabukasan, nakipagkita ang coach sa kanyang ina para mag-usap. Sa paaralan, biglang dumating ang isang Professor Park kay Bura para magtanong tungkol sa kanyang tutor. Nang makita si Gu, inanyayahan silang tatlo na maglaro ng basketball. Kahit nag-aatubili, pinagbigyan nila si Professor Park. Hindi alam ni Bura kung paano maglaro at nakatayo lang siya roon, kaya sinigawan siya nito. Kaya ginamit niya ang kanyang ganda upang akitin ang kabilang koponan. Kaya nawala sa kanila ang bola nang hindi nila namamalayan. Kinuha ito ni Gu bilang biro kay Bura, ngunit siya mismo ay nabighani sa ganda niya. Pag-uwi ni Gu, nagulat siya nang kusang pumunta rito ang kanyang ina. Pumasok ito sa kanyang silid, tiningnan ang litratong nakasabit sa dingding, at sinabi sa kanyang anak na ikinuwento na sa kanya ng coach ang lahat. Kung gusto mong bumalik sa pag-aaral dahil sa akin, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, mamuhay ka para sa sarili mo. Pagkatapos ihatid ang kanyang ina pauwi, naaalala niya ang kanyang kaibigang si Jungkyu. Pareho silang nagsikap para sa kanilang kinabukasan, at kung susuko siya ngayon, hindi bati nakakalungkot. Kaya kinabukasan, pumunta si Gu kay Professor Park upang humingi ng tulong sa pagrepaso. Matapos subukan ang kakayahan ni Gu sa pamamagitan ng isang problema sa matematika, napansin niya na nakalimutan na nito ang ilang kaalaman. Kaya binigyan niya ito ng isang aklat upang gamitin ni Gu bilang sanggunian. Paglabas pa lang niya ng paaralan, nakatanggap siya ng tawag mula kay John Ho. Inaya si Gu na uminom at nagkataon namang nandoon si Bura at Seungri. Magkasama silang umupo sa isang mesa at sinabi ni Seungri kay John Ho na matagal nang magkakilala si Bura at Gu. Nagulat siya at nagtanong kung kailan pa sila nagkakilala. Hindi niya ikinuwento ang pagkikita nila noong bata pa sila at nagsinungaling na nagkita sila sa ospital.
Nagtaka si Ryukyu kung bakit nagsinungaling si Bora at tinanong niya ito ng pribado. Sinabi ni Bora na ginawa niya ito dahil natatakot siyang magkamali ng akala ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ihatid ang dalawa pa uwi, bumalik siya kay Seungri at nakita niya itong umiiyak. Dahil sa inggit kay Bora na laging inaalala ni Ryukyu, sinabi niya rito na si Bora ang bata na nakita niya 8 taon na ang nakalipas. Kinagigiliwan ni Ryukyu na huwag paglaruan ni Seungri si Bora dahil nga masama ang pakiramdam nito. Nag-aalay siya ngayon ng regalo sa kanyang kasintahan bilang pasasalamat sa sipol na binigay nito. Nagulat si Jeonho nang yakap niya si Bora at nabigla siya sa sipol. Kinaumagahan, dinala ang dalaga sa seremonya ng paglulunsad ng pansamantalang tirahan para sa mga pasyenteng tulad ni Bora. Nang ipinakilala siya ng IDC ng ganoon, nalungkot siya. Pagkatapos ng seremonya, pumunta si Bora sa tabi ng ilog mag-isa upang tingnan ang lugar na ito. Marahil naiintindihan ko kung bakit pinili ito ni tatay. Hindi niya ako kayang alagaan habang buhay o baka mauna akong umalis kaysa kay tatay. Talagang natatakot ako. Bakit ka nagsasalita ng ganoong negatibong mga bagay? Ako ay tiyak na mabubuhay ng mas matagal pa kaysa sa kanya. Nagalit si Ryukyu dahil hindi pinahahalagahan ni Bora ang kanyang buhay at umalis. Sa paghabol sa kanya, nadulas siya at nahulog. Ang sugat ay malubha at kailangang tahiin. Ngunit dahil may kakaibang kondisyon si Bora at hindi maaaring gumamit ng pampamanhid, ang doktor mismo ang nagtahi nito. Siya ay labis na nasaktan kaya mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay upang subukang tiisin ito. Si Ryukyu ay nasa tabi niya at nasasaktan siyang makita ito. Pagkatapos ng pagtatahi, tinawag niya si Ryukyu upang ang iba ang pumalit sa kanya sa pag-aalaga kay Bora. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nasasaktan siya sa pagkakita sa kanilang magkasama. Kinabukasan, si Bora ay inihatid ni Jeonho pa uwi gamit ang kanyang kotse. Sinundan naman ni Ryukyu mula sa likuran at sumikip ang kanyang dibdib habang nakatingin sa walang laman na likurang upuan. Hindi na siya makatuloy pa at huminto na lang sa gilid ng daan. Pagkatapos ihatid si Bora, hindi maalis sa isip ni Jeonho ang sandaling nakita niya si Ryukyu na nais hawakan si Bora. Sakto namang nagdala si Seungri ng kamag-anak upang magpakonsulta ngayon kaya tinanong niya ito kung may nobya na si Ryukyu. Ngunit hindi inaasahang nalaman niya ang isa pang sikreto. Lumabas na matagal nang magkakilala sina Ryukyu at Bora at siya ang unang pag-ibig na binanggit niya. Kasabay nito, inaalalayan ni Ryukyu si Bora sa ospital. Hindi sinasadyang dumaan ang isang dating kaklase, kaya nakilala ni Sohee ang pamilyar na mukha. Agad siyang humabol at malakas na tinawag ang pangalan ni Ryukyu. Ngunit sa sandaling iyon, sumara ang pinto ng elevator, kaya hindi niya alam na may tumatawag sa kanya. Patuloy na tumawag si Sohee, ngunit walang sumagot kaya naisip niyang nagkamali lang siya. Si Jeonho, pagkatapos malaman na si Ryukyu ang unang pag-ibig ng kanyang kasintahan, ay labis na nag-alala na isang araw ay maagaw siya nito. Kaya umamin siya kay Bora na mas mahal niya ito kaysa kanino man. Nahiya si Bora at umalis, ngunit hinabol pa rin siya nito. Ngunit walang pumapasok sa isip niya. Hindi pa natapos ang takdang aralin kaya nagreklamo siya kay Ryukyu. Bigla niyang nakita ang babaeng valedictorian sa tabi niya at may naisip siyang ideya. Sinabihan niya si Ryukyu na humiram ng notebook ng babaeng iyon. Tumanggi siya kaya patuloy na nagmakaawa si Bora at tinawag pa si Ryukyu na opa. Pagkatapos niyang makahiram, masigasig siyang tumulong kay Bora sa pagrerepaso habang nakatulog naman ito, hindi magising kahit tinatawag ng paulit-ulit. Si Ryukyu ay natuwa sa nakakatuwang anyo nito at nais lang siyang tingnan at gusto pa niyang hawakan ang mukha ni Bora, ngunit nagising ito kaya nahiya si Ryukyu at naunang umalis. Hindi niya inaasahan na dumating ang kanyang kasintahan upang sunduin si Bora. Sa pagkakita sa kanilang magkasama, wala nang nagawa si Ryukyu kundi umuwi ng mag-isa. Pumunta siya sa tindahan ng kanyang ina, tinulungan siyang magbuhat ng mga gamit at sabay silang umuwi. Sa malamig at manyebe na gabi, ang pagtulog ng mag-ina ng magkasama ay talagang nakakagaan ng loob. Kinaumagahan habang nagliligpit ng kumot, nakita ni Ryukyu ang mga notebook niya noong siya ay nag-aaral, na palaging itinago ng kanyang ina, lalo na ang gintong medalya sa Olympics. Niyakap niya ang kanyang ina at ipinaalam sa kanya na bumalik na siya sa pag-aaral. Pagkatapos, pumunta si Ryukyu sa paaralan upang sagutin ang problema sa matematika na ibinigay ni Professor Park. Nang makita ang resulta, naintindihan niyang hindi tanga si Ryukyu kaya tinanong niya ito kung bakit siya huminto sa pag-aaral at kung dahil ba ito sa isang babae. Hindi pa nakakasagot si Ryukyu nang biglang tumawag si Seungri. Humingi siya ng tulong kay Ryukyu at Bora para tulungan siyang mag-asi ng kimchi. Hindi pumayag si Bora syempre, ngunit sinabi ni Seungri na ang mga tao rito ay walang ina. Kung may maganda tulad ni Bora na magpapaalala sa kanila, susundin nila, kaya hindi na niya kailangang galawin ang isang kuko man lang, kailangan lang niyang magmadali sa lahat ng oras upang tapusin ito. Pagkatapos ng trabaho ay gabi na, agad na inihatid ni Ryukyu si Bora pa uwi at sinabi niya na ang mga tao sa dojo ay talagang nakakatawa. Gusto niyang bumalik doon at maglaro pa. Sa sandaling ito, nagsimulang umulan ng nyebe ang unang pag-ulan ng nyebe na nagpadama kay Bora ng tuwa, agad siyang nagdasal. Sa pagkakita sa kanyang maganda at inosenteng anyo, hindi napigilan ni Ryukyu na halikan siya, na nagalit kay Bora at sinampal siya at umuwi. Nagsisi si Ryukyu pagkatapos siyang umuwi. Kinabukasan, agad siyang pumunta upang humingi ng tawad kay Bora, ngunit ayaw niya itong palampasin. Humiling pa siya sa kanyang ama na palitan ang chopper at ilipat si Ryukyu upang magmaneho para sa kanya. Pagkatapos ay sumakay siya ng taksi palabas at dali-daling humabol si Ryukyu. Muli siyang humingi ng tawad, ngunit galit pa rin ito. Ang isang halik ay maaaring walang anuman. Ngunit dahil itinuturing kitang kuya, lalo akong hindi makakapatawad sa iyo. Huwag ka nang
magpakita sa akin mula ngayon. Pagkaalis ni Bora, biglang nakita ni Ryukyu si Sohee. Sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap pagkatapos ng mahabang panahon. Nang binanggit ang pagpanaw ni Jungkyu, sinabi ni Sohee na hindi iyon kasalanan ni Ryukyu kaya wag na siyang magpahirap pa. Isang araw, inimbitahan si Ryukyu ni Professor Park na manood ng concert nang tugtugin ang kanta. Napagtanto niya na ito ang musikang narinig niya kasama ni Jungkyu. Dahil dito, napaiyak siya sa sobrang emosyon. Si Bora naman, mula nang lumayo kay Ryukyu, ay naging mas magagalitin kaysa karaniwan. Sinasaktan niya ang mga empleyado ng tindahan dahil lang sa isang walang katuturang dahilan. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang cave kasama si Bora at tinanong siya kung ano ang nangyari at bakit ganoon ang kanyang kalooban. Sinabi lang ni Bora na kinakabahan siya. Hindi sinasadya, nakita niya ang kanyang ina rito, kaya tumayo siya at umalis. Ngunit nakita siya ng kanyang ina, nais siyang ipakilala sa kanyang kapatid, ngunit umalis si Bora. Sinubukan ng kanyang ina na habulin siya upang humingi ng tawad, ngunit galit na galit si Bora sa kanya. Nagpapatuloy sa pagmumura sa kanyang ina, kaya dapat lang na mapalitan ang kanyang kuya. Narinig ni Ryukyu ang lahat sa malapit. Hindi niya kinaya ang kawalang-galang na ito, kaya pinilit niyang humingi ng tawad si Bora sa kanyang ina. Siyempre, hindi siya pumayag at sinigawan pa siya. Mula nang umalis si Bora, hindi pa siya umuuwi kaya tinawagan nila si Ryukyu at ipinabatid na nawawala ang dalaga. Pagkarinig, dali-dali siyang tumakbo sa paaralan upang hanapin siya, ngunit wala rin siyang nakita. Nagtaka si Ryukyu kung saan maaaring nagpunta si Bora at naalaala niyang sinabi niya na gusto niyang pumunta sa dojo. Kaya nagmadali siyang bumalik doon. Talagang nakaupo siya at naghihintay sa lugar na iyon sa napakalamig na panahon. Nang makita siya, agad siyang umiyak na nagpasakit sa damdamin ni Ryukyu at niyakap si Bora. Pagkatapos ay ipinasok niya si Bora sa loob upang magpainit at kumuha ng isang tasa ng mainit na tubig para sa kanya. Hindi nagtanong si Ryukyu kung bakit umalis si Bora sa bahay upang maiwasan ang malungkot na usapan, ngunit siya mismo ang gustong magsalita. Ipinabatid niya sa kanya na ang kanyang ina ay buhay pa pala at ang puntod na iyon ay sa kanyang kuya. Kaya nalungkot si Bora dahil nakita niya ang kanyang ina kasama ang bago nitong pamilya. Sa bahay, nakatanggap ng balita ang lahat mula kay Ryukyu na ligtas si Bora, kaya nakahinga sila ng maluwag. Handa nang sabihin ni Ryuknam kay Junho, ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na panatilihing lihim at huwag sabihin na magkasama sina Ryukyu at Bora. Kaya nagsinungaling siya na ang dalaga ay nasa bahay ng isang kaibigan. Hindi siya naniwala at tumakbo sa dojo. Paulit-ulit siyang kumatok ngunit walang sumagot. Sa oras na ito magkasama silang bumibisita sa puntod. Nang umagang iyon, kararating lang ni Seungri at ng mga nakatatanda sa dojo. Tinanong sila ni Junho kung alam ba nila kung nasaan si Ryukyu. Nawawala din si Bora, kaya inakala niyang magkasama ang dalawa. Sa sandaling iyon, magkatabi silang nagkukwentuhan. Inakala ni Bora na patay na ang kanyang ina hanggang sa makita niya itong dumalo sa wake ng kanyang kuya. Nalaman niyang may iba ng pamilya ang kanyang ina, kaya hindi niya ito mapatawad. Ang paglalakad nilang dalawa sa tabing dagat ay nagpagaan din ng loob ni Bora. Hindi na siya galit kay Ryukyu at tinawag na niya itong kuya. Kahit tinawag siyang ganoon ni Bora, hindi siya masaya dahil umibig na siya rito. Si Junho naman ay nanatili sa dojo. Kailangan niyang hintayin si Ryukyu upang bumalik upang kumpirmahin. Kahit hindi siya umuwi kasama ni Bora, sinuntok pa rin siya ng kalaban. At binantaan si Ryukyu na huwag magkaroon ng damdamin para sa kanya at sa halip ay tingnan muna ang sarili niya. Bumalik si Junho sa ospital sa sandaling hinahanap din siya ni Bora. Dahil sa labis na pagkadismaya matapos niyang itago ang katotohanan na si Ryukyu ang unang pag-ibig ni Bora, nagalit siya sa kanya. Si Ryukyu naman ay naging labis na nalulumbay pagkatapos ng nangyari. Ito ang unang beses na umibig siya sa isang tao, ngunit hindi niya ito makakasama ng nararapat. Hanggang isang araw, biglang dumating ang dating asawa upang makita ang Pangulo. Ayaw na niyang kamuhian pa siya ng kanyang anak dahil sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya na gagawin niya ang lahat upang alagaan si Bora upang hindi siya matulad sa kanyang kuya. Sa pagbanggit ng pangalan na iyon, hindi maiwasan ng Pangulo na makaramdam ng sakit. Bumalik siya sa bahay kung saan sila nakatira noon. Pumasok sa silid ng kanyang anak, kinuha niya ang larawan na inalikabok at dahan-dahan itong pinunasan. Nang taon na iyon, nang marinig niya ang balita na naaksidente si Jungkyu, walang malay si tatay na tumakbo sa ospital at nautal na tinanong ang doktor kung kumusta ang kanyang anak. Kahit na maging vegetable pa siya ay ayos lang. Basta buhay pa si Jungkyu. Humingi ng paumanhin ang doktor na sabihin sa kanya na namatay na siya, na nagpaguho sa Pangulo. Lumuhod siya sa lupa at umiyak ng walang boses sa sobrang sakit. Hindi pa rin alam ni Ryukyu na anak ni Pangulo si Jungkyu. Narinig lang niya kay Ryuknam na pumupunta ang Pangulo sa villa na iyon minsan bawat taon. Bigla, may natanggap siyang tawag sa telepono na nagpasaya kay Ryukyu. Dahil nakita niya muli si Sangho, ang kanyang kaibigan mula high school. Niyakap nila ang isa ng may kagalakan at naluha. Kasabay nito, inimbitahan ni Junho si Bora sa isang party upang ipakilala siya sa kanyang mga kasamahan. Dito, nakilala ni Bora si Sohee na nagparamdam sa kanya na si Bora ay kamukha ng isang tao. Sa kabilang banda, matapos ang maraming araw na hindi nakita si Ryukyu, nasasaktan si Sangho nang makita ang kasalukuyang kalagayan nito. Pinayuhan niya si Ryukyu na huwag nang mamuhay ng ganoon dahil ang pagkamatay ni Jungkyu ay isang hindi sinasadyang aksidente lamang.
Ngunit sinabi niya na siya ang nakipagtalo kay Jungkyu noong araw na iyon kaya ito umalis at naaksidente. Sa kabilang banda, sinubukan ni Jonho na pilitin si Bora na sumama sa isang 3 araw 2 gabing sky trip sa harap ng kanyang mga kasamahan. Nang magreklamo siya, tinanong siya nito, bakit ka pwedeng magpalipas ng gabi kasama si Ryukyu pero hindi ka pwedeng mag-ski trip kasama ko? Bakit hindi ako ang hinahanap mo kapag malungkot ka, kundi siya? Itinuturing mo ba talaga akong kasintahan mo? Ang mga sinabi ni Jonho ay pansamantalang hindi napagsalitaan si Bora. Naglakad siya at umiyak sa daan at nakita siya ni Ryukyu. Nag-aalala siyang nagtanong kay Bora kung ano ang nangyari. Sinabi niya rito na hindi naiintindihan ni Jonho ang relasyon nila. Kaya hiniling niya sa kanya na huwag na siyang maging mabait sa kanya mula ngayon. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Ryukyu sa dojo at pumunta sa lugar ng kanyang ina. Kinaumagahan, maaga siyang pumunta sa palengke kasama ang kanyang ina upang bumili ng mga sangkap. Hindi lang siya ang nagbayad kundi siya rin ang nagdala ng mga bag dahil dito. Bumili ang kanyang ina ng isang bilog na scarf para sa kanyang anak at siya mismo ang nagsuot nito kay Ryukyu. Habang kumakain sila ng noodles ng magkasama, tinanong ng kanyang ina kung umibig na ba ang kanyang anak sa isang babae. Kung meron na, dalhin niya ito sa bahay para kumain. Pagkatapos, pumunta si Ryukyu sa paaralan upang hanapin si Professor Park. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang ginagawa at paalis na sana, nakasalubong niya ang trooper ni Bora. Mukhang pagod na pagod ito, kaya pinalitan niya ang trooper upang magmaneho para sa kanya. Nang malaman ni Bora na si Ryukyu ang nagmamaneho, nagulat siya, ngunit masaya siyang makita siyang muli. Bago sila maghiwalay, ibinigay niya kay Bora ang regalong hindi niya naibigay 8 taon na ang nakalipas. Sa loob ay ang aklat na Snow Queen na binili niya para sa kanya. Bukod pa rito, may sulat ding isinulat ni Ryukyu na nagpapaalala sa kanya ng araw na iyon, kaya hindi napigilan ni Bora ang kanyang luha. Nang makita ni Ryukyu si Sohee muli, nalaman niya na mayroon palang kapatid na babae si Jungkyu. Bukod pa, siya ang kasintahan ng doktor na kasama ni Sohee sa parehong departamento. Nang malaman niyang si Bora ang babaeng iyon, natigilan si Ryukyu. Kasabay nito, binigyan siya ni Jonho ng singsing bilang tanda ng kanilang pag-ibigan. Magkakasundo silang dalawa at magkukunwari na walang nangyari. Ngunit ayaw na ni Bora na ipagpatuloy ang hindi masayang relasyon. Diretsahan siyang tumanggi at umalis. Ang Pangulo, pagkatapos ng bakasyon sa bahay na iyon, ay mas luminaw ang pag-iisip. Hindi na natatakot sa tuwing babanggitin ang kanyang anak. Nang sunduin siya ni Ryukyu at makita niya ang Pangulo na nagliligpit ng mga gamit, ipinakita niya sa kanya ang larawan ng kanilang pamilya at ng kanyang anak. Iyon ay si Jungkyu, ang kanyang matalik na kaibigan, walang duda pa. Iyon ay nagpapatunay na si Bora ay kapatid ni Jungkyu, ang taong hindi sinasadyang napatay ni Ryukyu. Siya ngayon ay nalulunod sa sakit at paghihirap kahit na nakaharap niya si Bora, wala siyang lakas ng loob na sabihin ang totoo. Ang tanging magagawa niya ay yakapin siya at magbigay ng paumanhin. Pagkatapos ay nagmaneho siyang parang lumilipad sa daan na parang sinusubukan niyang takasan ang mapait na katotohanan na ito. Ang mga alaala ng araw na iyon ay malinaw na lumitaw na parang kahapon lang. Lalo lang nitong hindi makalimutan ni Ryukyu ang pagkabalisa na bumabagabag sa kanya sa loob ng 8 taon. Ang Pangulo, pagkatapos bumalik, ay ganap na nagbago. Hindi na pinipilit si Bora na magpakasal at pinapayagan na ang kanyang anak na gawin ang gusto niya. Ang tanging bagay na hindi niya pinapayagan ay ang makita nito ang kanyang ina. Nang si Bora at ang kanyang ama ay handa nang lumabas, narinig nila ang balita na hindi pumasok si Ryukyu sa trabaho ngayon. Siya ay nasa harap ng puntod ng kanyang yumaong kaibigan. Matindi ang sakit dahil ilang beses siyang pumunta rito, ngunit hindi niya napagtanto na iyon ang lugar kung saan nakahimlay si Jungkyu. Si Bora, dahil sa pag-aalala para sa kanya, ay humiling kay Ryuknam na tawagan si Ryukyu, ngunit hindi rin ito sumagot, kaya personal siyang pumunta sa dojo. Wala ni isang tao doon, taliwas sa siksikan araw-araw. Kumatok siya sa pinto ng silid at tinawag si Ryukyu, ngunit hindi rin ito sumagot. Pagkabukas niya ng pinto, nataranta siya nang makita siyang nakahiga at walang kibo dahil sa lagnat. Dali-daling ginamit ni Bora ang tuwalya upang punasan ang kanyang pawis at walang tigil niyang tinawag ang pangalan ni Ryukyu. Hindi nagtagal ay nagising siya, ngunit wala na siya sa katinuan. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Bora at nakiusap na huwag siyang umalis. Hindi alam ni Bora ang gagawin kaya tinawagan niya si Jonho at hiniling na pumunta siya doon ng mabilis. Sa panahong iyon, nagpalit siya ng tubig at hindi sinasadyang nadapa. Nakalimutan ni Bora ang sarili niyang sakit at dali-daling nilinis ang pinangyarihan. Nang dumating si Jonho, nagulat siya sa unang pagkakataon nang makita ang gusot na anyo ni Bora. Pagkatapos niyang bigyan si Ryukyu ng saline solution, nakita niyang nabawasan ang kanyang pag-aalala. Tila naintindihan niya na si Ryukyu ang mahal ni Bora. Kahit gusto niya itong ihatid pa uwi, gusto pa ring manatili ni Bora upang alagaan si Ryukyu. Kinabukasan, nagising siya at nakita si Bora na nakatulog habang nakaupo kaya kinumutan niya ito at lumabas. Ngunit nagising si Bora at palihim siyang sinundan. Nang makita siya ni Ryukyu, nagpasalamat siya dahil sa masigasig na pag-aalaga nito sa kanya buong gabi. Gusto talagang malaman ni Bora kung bakit labis na nalulumbay si Ryukyu kaya nagtanong siya ng dahilan. Mayroon siyang napakalapit na kaibigan, ngunit namatay ito. Dahil sa kanya, kaya hindi man lang siya naglakas loob na pumunta sa wake, hindi rin niya alam kung saan ito inilibing. Ngunit nalaman
naman niya kahapon at binisita pa niya ang puntod nito. Labis na naunawaan ni Bora si Ryukgu at naawa pa siya rito. Sa oras ng hapunan, dinala siya ni Ryukgu sa tindahan ng kanyang ina at natigilan ang ina nang makita si Bora. Buong oras siyang pinagmamasdan nito, pagkatapos ay nalaman niya sa bibig ng kanyang anak na ito ang kapatid ni Jungkyu. Hindi ba sinabi mo sa akin na dalhin ko siya sa bahay kung may gusto ako? Ito ang una at huling pagkakataon na dinala siya ni Ryukgu upang makilala ang kanyang ina. Inihatid niya si Bora pauwi at tumingin sa kanya nang may panghihinayang. Sa loob ay bumulong siya ng paalam dahil kinabukasan ay nakita niya ang Pangulo. Nagbitiw siya sa trabaho dahil gusto niyang bumalik sa paaralan at ipinangako niyang ibabalik ang lahat ng pera na hiniram niya sa kanya. Bago siya umalis, hiniling ng Pangulo kay Ryukgu na kunin ang isang bagay para sa kanya sa bahay na iyon. Ito ay nasa lumang silid ni Bora. Sa paglabas ay hindi sinasadyang dumaan siya sa silid ni Jungkyu. Hindi niya napigilan ang sarili na pumasok. Maingat niyang tiningnan ang bawat bagay na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng labis na pananabik. Si Bora, sa sandaling iyon, ay abala sa pagbabasa ng aklat na Snow Queen nang dumating si Ryuknam upang ipaalam sa dalaga na may tawag sa telepono mula sa doktor. Pagkatapos niyang mag-isip ng malinaw, nagpasya siyang bumitaw. Ngayon ay naintindihan na niya na ang pag-ibig na hindi mula sa dalawang panig ay hindi magdadala ng kaligayahan. Ang mga alaala na ibinigay nila sa isa't isa ay dapat panatilihin upang magkaroon ng magagandang alaala tungkol sa bawat isa. Ang pinta ay dinala at isinabit sa opisina ng Pangulo. Ito ay iginuhit mismo ni Bora. Ngayon ay hindi na pinipigilan ng Pangulo ang kanyang anak na ituloy ang fine arts upang maiwasan ang trahedya na nangyari kay Jungkyu na maulit. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang kaibigan na hindi direktang nagdulot ng kalungkutan sa kanyang anak, ayaw niya itong patawarin. Tumahimik lang si Ryukgu nang marinig iyon. Sa huling biyahe ng kotse na inihahatid ang Pangulo, bago siya magbitiw, pinatugtog niya ang musikang gusto ni Jungkyu para marinig niya. Nahikbi niyang sinabi na ito ang musikang nais iregalo ng kanyang kaibigan sa Pangulo. Mananatili niyang itatago ang lihim na siya ang kaibigan ni Jungkyu magpakailanman. Maging ang kanyang ina ay umaasa na hindi malalaman ng kanilang pamilya ang tungkol dito upang maiwasan ang muling pagbabalik ng sakit. Bigla niyang naalaala na may isa pang tao na nakakaalam ng lihim na ito. Dali-dali siyang tumakbo sa ospital. Nakiusap siya kay Sohee na huwag ipaalam kay Junho na siya si Han Tae-woong. Pagkatapos niyang magsalita, nakita ni na Junho at ng kanyang kasamahan ang dalawa na nag-uusap at nagtataka kung paano sila nagkakilala. Mabilis na sinabi ni Sohee na sila ay magkaklase noong elementary school upang maiwasan ang pagdududa. Pagkatapos ay mabilis silang lumipat sa ibang lugar upang maiwasan ang mga mata ng lahat. Ipinaliwanag ni Ryukgu kay Sohee kung bakit pinalitan niya ang kanyang pangalan bilang Ryukgu. Bukod pa rito, nahulog ang loob niya kay Bora kaya lalo niyang hindi maaaring ipaalam sa kanya ang katotohanan na ito. Nalaman lang ni Bora sa oras na ito na biglang nagbitiw si Ryukgu sa trabaho. Agad siyang pumunta sa dojo upang harapin siya. Kung dahil kay Junho, hindi mo kailangang gawin iyon dahil nakipaghiwalay na ako. Ayaw ni Ryukgu na makipagtalo pa para magdagdag ng gulo. Sinubukan niyang umalis ngunit matyagang humabol si Bora at umamin na siya ang mahal niya. Mahigpit niyang niyakap si Ryukgu na ayaw niyang bitawan. Mahal kita at ito ay ganap na totoo. Bago pa man makapag-react si Ryukgu sa hindi inaasahang pag-amin na ito, bumalik si Seungri at narinig ang lahat. Kaya dali-daling umalis si Bora na nagpaabot kay Ryukgu. Sinabi niyang muli sa kanya na totoo ang lahat ng sinabi niya. Ngayon, nangyari na ang pinakakinatatakutan niya. Dahil mahal din siya ni Bora, lalo siyang nahihirapang bumitaw. Sa pag-iisip sa Pangulo at sa payo ng kanyang ina na huwag nang makita muli ang pamilyang iyon, lalo lang siyang nahirapan si Ryukgu. Inakala niya na ipinagkakamali ni Bora ang damdamin ng pagiging malapit tulad ng isang kuya kay Ryukgu bilang pag-ibig. Iniisip niyang mabuti ang pag-amin na iyon at naniniwala siyang hindi talaga mahal ni Bora si Ryukgu kundi naguguluhan lang siya. Sa kabila ng pagpapatunay ni Bora na hindi ito tulad ng iniisip ni Ryukgu. Pero pagkakita pa lang niya sa kanyang ina na naghihirap at nagtanong kung ano ang gagawin niya, ngayong gusto na siya ni Bora. Kahit may damdamin din siya ay hindi siya naglakas loob na lumapit. Hindi tutol ang ina niya na magkasama sila. Pero gusto niyang sabihin ni Ryukgu ang totoo kay Bora para makita ang reaksyon nito. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang umalis sa lugar na ito at kalimutan si Bora. Nagawa lang ni Ryukgu na sabihin kay Seungri at mabilis na nag-empake at umalis. Kaya naman, nang dumating si Bora sa dojo, ay hindi na niya naabutan si Ryukgu. Ang tanging alam lang niya ay nagbakasyon ito sa kung saan at hindi alam kung kailan babalik. Hindi inakala ni Bora na ang puntahan ni Ryukgu ay ang puntod ng kanyang kapatid at may dalang isang bote ng soju. Nagbuhos siya ng isang baso para kay Jungkyu bilang paanyaya sa matalik niyang kaibigan kapalit ng paghingi ng tawad sa pananakit ng damdamin ni Bora. Noon ay pumunta ang kanyang ina sa coach at sinabi ang lahat sa kanya. Talagang naawa siya sa kanyang anak dahil sa dami ng sakit na dinanas nito. Kaya hiniling niya sa coach na tulungan siyang kausapin si Ryukgu. Si Junho noon ay unti-unting nagdududa sa pagkatao ng bida. Kaya mula kay Sohee ay sinubukan niyang kumuha ng impormasyon. Ngunit palagi siyang nag-iingat sa kanyang mga salita at naghahanap ng paraan upang maiwasan ito. Sa darating na panahon ay magkakaroon ng isang boxing tournament. At unang pinayagan ng coach si Ryukgu na sumali. Pagkabalik pa lang niya, agad na pumunta si Bora sa dojo. Ngunit sa pag-aalala niya ay naging malamig si Ryukgu. Nagsalita siya ng masakit na mga salita na naging dahilan upang umalis si Bora. Sa kabila nito, hindi siya sumuko at nagtungo sa restaurant ni Yen. Han, ipinahayag niya ang kanyang taos pusong damdamin para kay Ryukgu. Ngunit gusto pa rin ng ina na putulin ang kapalaran sa pagitan nila
kanilang dalawa. Sinasadya niyang magsabi ng malupit na mga salita upang sumuko si Bura. Narinig ni Ryukgu ang lahat mula sa labas. Hindi niya matiis na masaktan si Bura, kaya sinundan niya ito. Gusto niyang yakapin ang anino na iyon, ngunit sa huli ay wala siyang lakas ng loob. Mula noong araw na iyon, palaging malungkot ang pakiramdam ni Bura. Ibinahagi niya kay Jenan at tinanggihan siya ni Ryukgu sa napakalupit na paraan. Kaya nagalit din si Jenan. Gusto niya itong hanapin para linawin pero pagdating sa dojo ay hindi niya naabutan si Ryukgu. Dahil nandoon siya kay Professor Park. Sa huling pagsusulit, siya lang ang nakakuha ng E kaya ipinagmamalaki siya ng profesor. Samantala, pumunta si Bura kasama ang kanyang ama sa villa para balikan ang mga alaala noong unang panahon habang binabanggit si Jungkyu. Pumasok siya sa silid ng kanyang kapatid, sinabi ang nasa loob ng kanyang puso at umiyak. Hindi nagtagal at opisyal nang nagsimula ang boxing tournament. Ginawa ni Ryukgu ang lahat ng kanyang makakaya na parang gusto niyang ibuhos ang lahat ng kanyang inis sa kanyang kalaban at matagumpay siyang nakapasa sa elimination round. Ikinaligay ito ng lahat. Ngunit pagbalik ni Ryukgu sa dojo, pumunta na naman si Bura dito. Gusto niyang malaman kung wala ba talagang kahit kaunting pagmamahal si Ryukgu. Sabihin mo sa akin, hindi mo ba talaga ako minahal kahit kailan? Kahit kaunti ay hindi mo ako minahal, kaya bakit mo ako tinatrato ng maayos at binilhan pa ako ng libro? Dahil ba naawa ka sa akin dahil wala akong kaibigan at may sakit pa ako kaya ka mabait sa akin? Pagkarinig ni Bura yon, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Pag alis niya, kailangang maghanda si Ryukgu para sa laban ngunit wala na siyang gana. Bagamat naunahan niya ang kalaban noong simula, ngunit nang makita niya si Bura ay nawalan siya ng focus. Kaya sunod-sunod siyang sinuntok ng kalaban at nawalan ng kakayahang lumaban. Sa kabila nito, ang kanyang tingin ay laging nakatuon kay Bura. Nang makita siyang umiiyak dahil sa kanya, talagang nasaktan siya. Hindi na mahalaga ang pagkapanalo o pagkatalo sa sandaling ito. Pagkatapos ng laban, nagmamadaling tumakbo si Ryukgu para hanapin si Bura. Sa gitna ng maraming tao, sa wakas ay natagpuan niya itong nakaupo at umiiyak ng mag-isa. Nagtataka ang lahat kung bakit natalo si Ryukgu ng ganoon. Malinaw na siya ang nangunguna sa simula, ngunit sa isang iglap ay nabaliktad ang sitwasyon. Hindi rin alam ni Ryukgu kung ano ang sasabihin sa kanila. Pagtatapos ng salo-salo, bumalik siya para hanapin ang kanyang ina at binigyan siya nito ng 3 milyong won para ibayad sa chairman. Mula ngayon, parang wala nang may utang kaninuman. Dali-daling tinapos ang relasyon sa pamilya ni Bura. Sa kabilang banda, mas lalong nagtanong si Junho kay Sohee tungkol sa taong nagngangalang Han Tae-woo. Samantala, isinugod si Bura sa ospital dahil sa labis na pagkapagod. Hindi matiis ni Ryuknam na makita siyang ganoon. Tumakbo siya para hanapin si Ryukgu at pakiusapan na dalawin niya ito. Kahit gaano pa man ang pagmamakaawa ni Ryuknam, mariin pa ring tumanggi si Ryukgu. Ayaw ni Bura na manatili sa masikip na ospital kaya umuwi na lang siya. Sinabi rin niya kay Ryuknam na ayos lang siya at pinagbawalan siyang hanapin si Ryukgu. Nang makita niya ang chairman upang ibalik ang pera, narinig niya itong nagsabi na nitong mga nakaraang araw ay hindi maganda ang pakiramdam ni Bura at hindi rin kumakain. Talagang nag-alala siya, ngunit sinubukan niyang pigilan ang sarili na dalawin siya. Gayunpaman, ang bawat lugar na pinuntahan niya ay nagpapaalala sa kanya kay Bura. Napakaraming magagandang alaala ang mayroon sila, ngunit ngayon ay kailangan nilang matutong kalimutan ang isa't-isa. Isang araw, sumakay si Bura sa kotse kasama ang kanyang ama. Nagkataon siyang nakarinig ng pamilyar na kanta, kaya nagtanong siya kung bakit alam ng kanyang ama ang kantang ito. Sinabi ng chairman na bigay ito ni Ryukgu sa kanya, na labis na ikinagulat ni Bura dahil gusto rin ito ng kanyang kuya. Nagpatuloy ang tadhana na magpang-abot sila sa isang konsyerto. Maliwanag na napakalapit ng kanilang distansya, ngunit mukhang napakalayo rin, kaya hindi sila makahawak sa isa't-isa. Hindi na matiis ni Bura kaya gusto na niyang umalis. Ngunit hinabol siya ni Ryukgu at sinabing hindi ito nararapat kung dahil sa kanya, kaya siya ganoon. Sabi ni Bura, bagamat marami akong iniyak dahil sa iyo, hindi ako nagsisisi na minahal kita. Iyan ang lahat ng gusto niyang iparating pagkatapos ng ilang panahon na hiwalay sila. Paano magiging kalmado si Ryukgu pagkatapos ng lahat? Malungkot siyang pumunta sa bar at uminom ng marami. Ang nasaksihan ni Seungri sa eksenang ito ay lalong nagpapahirap sa kanyang magtimpi. Halatang nagmamahalan sila ni Bura, pero bakit kailangan nilang magdusa sa pag-iwas? Sa pakikinig sa kanya na patuloy na nagreklamo, nababato si Ryukgu at umuwi ng maaga. Ngunit nang sinusubukan niyang kalimutan ang alaala ni Bura, ibinigay ng kanyang kaibigan kay Ryukgu ang isang larawan nila ni Bura. Ang lahat ng pinigilang luha ay tuluyang bumagsak sa kanyang mukha. Sa lahat ng sumunod na araw, sinusubukan ni Bura na masanay sa mga araw na wala si Ryukgu sa tabi niya. Inilagay niya ang larawan ng alaala kasama ang kanyang kuya at binalikan ang mga alaala ng nakaraan. Nangako si Jungkyu na kapag lumaki ang kanyang kapatid, ipapakilala niya ito sa isang gwapo at mahusay sa matematika. Ngunit nang maging matanda na ang kanyang kapatid ay wala na siya sa mundo. Nang araw na iyon, biglang naghanap si Chanho sa dojo na may layuning makipagkita sa kanyang dating kaklase. Ngunit wala si Ryukgu kaya tinulungan siya ni Seungri na makipag-ugnayan at mabilis silang nagkita-kita. Alam na ni Chanho ang lahat mula kay Sohee. Kaya labis siyang nanghihinayang na hindi na makakabalik si Ryukgu bilang si Tae-woo. Sa kabila nito, labis siyang nasiyahan dahil maaari niyang lihim na mahalin si Bura. Sa sandaling ito, nalaman niya mula kay Junho. Kilala ng kasamahan ng doktor ang matalik na kaibigan ng kanyang kuya, kaya gusto niyang makita ang taong iyon kahit minsan.
Upang tulungan si Bora, tinanong ni Junho ang contact number ni Taewon kay Sohee. Ngunit mabilis itong tumanggi at nagsinungaling na pinalitan na nito ang numero ng telepono. Samantala, pumunta si Seungri at ang kanyang senior sa bookstore upang bumili ng regalo para kay Ryukgu sa pag-asang makakapasok siya sa Seoul University. Pagkatapos ay dinala nila ang mga ito at ibinigay kay Ryukgu. Binati siya na mag-aral ng mabuti na labis namang pinasalamatan ni Ryukgu. Sa kabilang banda, pumunta si Junho sa high school kung saan nag-aral si Taewon upang humingi ng contact information, ngunit sinabi ng mga tao doon na hindi na sila maaaring magbigay ng higit pa. 8 taon na ang lumipas kaya napakahirap hanapin. Umuwi si Junho nang nababalisa at gustong hanapin si Sohee sa ospital. Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na dumalo ito sa isang international seminar dahil si Sohee ay ipinanganak sa England at hindi na bumalik sa bansa bago siya nagtapos ng elementarya. Pagkarinig nito, mabilis na napagtanto ni Junho na nagsinungaling siya na elementary school classmate niya si Ryukgu. Pinag-ugnay-ugnay niya ang bawat piraso ng ebidensya at napagtanto niyang baka si Ryukgu si Taewon. Kaya agad siyang umalis upang kumpirmahin at sa sandaling iyon ay nagkaroon na naman ng pagtataka si Bora sa matalik na kaibigan ng kanyang kuya. Tinanong niya ang kanyang ama kung nakilala na ba niya ang taong iyon at gusto niya talagang makita ito kahit minsan. Ngunit agad siyang pinigilan ng ama at sinabi sa kanya na namatay si Jungkyu dahil sa kaibigan na iyon. Hindi na maitatago pa ang sikreto. Alam na ni Junho ang lahat kaya direkta siyang nagpunta kay Ryukgu at tinawag siyang Han Taewon. Alam ni Ryukgu na wala ng silbi ang pagtanggi kaya prangka siyang umamin. Iyon din ang dahilan kung bakit niya piniling lumayo kay Bora at mas lalong nakiusap kay Junho na itago ang sikretong ito. Kung ayaw niyang makita siyang nasasaktan, ngunit hindi niya inaasahan na kahit pigilan siya ng kanyang ama, si Bora ay mausisa pa rin at gusto niyang makita si Taewon sa anumang paraan. Si Junho na alam ang lahat ay naawa sa kanya. Mahigpit niyang niyakap si Bora para aliwin, ngunit tinulak siya nito palayo. Sa kabila nito, nagmakaawa pa rin si Junho kay Bora na huwag na mahalin si Ryukgu. Isang araw naghahanda ang lahat sa dojo para palamusan ang Christmas tree. Sinabi ni Seungri kay Chung-sik na pumunta sa kwarto ni Ryukgu para kumuha ng gunting. Nang lumapit siya sa study table para maghanap, nakita niya ang larawang nakasingit sa libro. Kinuha niya ito para tingnan at nakalimutan niyang ibalik sa dating lugar. Noon, nagpunta si Ryukgu sa ospital para makita si Sohee. Nakita niya si Bora nang hindi niya namamalayan. Nagpunta rin siya para makita si Lee Si-hong dahil din sa gusto niyang makilala ang taong nagngangalang Taewon. Nang makita siya ni Sohee, agad siyang nagpadala ng text message kay Ryukgu upang maiwasan silang magkita. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumbinsihin si Bora na huwag nang hanapin ang taong iyon dahil ang pagkamatay ni Jungkyu ay hindi kasalanan ni Taewon. Sa katunayan, siya ay labis na nagdusa kaya umalis siya sa pag-aaral. Hindi ba iyon sapat na? Kaya umalis si Bora, ngunit napagtanto niyang nakalimutan niya ang kanyang telepono, kaya bumalik siya para kunin ito. Sa paglabas niya, nakita niya si Ryukgu kasama si Sohee na tinawag siyang Taewon. Nagulat siya kaya hindi niya mahawakan ng matuwid ang telepono sa kanyang kamay. Sa kabilang dako, nagpunta ang ina niya para dalhin ang gamit niya, ngunit nakita lang niya si Chung-sik. Masigasig namang inasikaso ng kaibigan ang ina ni Ryukgu at inimbitahan siyang pumasok sa silid. Nang makita ang high school photo ng kanyang anak kasama si Jungkyu, muli siyang naanti. Hindi na siya naghintay hanggang sa makabalik si Ryukgu, kaya umalis na siya. Umuwi siya noong gabi at narinig niya kay Chung-sik na dumating ang kanyang ina at nagdala pa ng pagkain para sa kanila. Sabay silang naghapunan at sinabi niya sa kanyang kaibigan. Isang araw ay sasabihin niya kay Chung-sik ang dahilan kung bakit siya huminto sa pag-aaral. Alam na ni Bora ang lahat noon. Mag-isa siyang uminom ng alak upang subukang kalimutan ang kalungkutan sa kanyang puso. Sa huli ay tinawagan pa rin niya si Ryukgu at sinabing umiiyak, ang kuya ko ay namatay dahil sa sarili niya. Nakita ko na siya ngayon. Pagkarinig ni Ryukgu nito, nagulat siya at hindi nakapagsalita. Sa buong daan pa uwi, tahimik silang dalawa at wala nang nag-usap. Kinabukasan, nagpatuloy si Bora sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Nasa high school siya ng kanyang kuya at gusto niyang pumunta agad si Ryukgu doon. Agad siyang nagpunta doon ng walang pag-aalinlangan. Nakipagkita kay Bora at binisita ang lugar na ito na puno ng alaala. Ang bawat maliit na sulok ay nagpapaalala kay Ryukgu sa masakit na alaala ng pagpanaw ni Jungkyu. Lalo namang naaawa si Bora sa kanyang kuya. Sinabi niyang gusto niyang makilala ang sarili niya para makita kung ano ang hitsura ng taong iyon. At ano ba talaga ang sinabi niya, kaya labis na nalungkot ang kanyang kuya. Patuloy na tinanong ni Bora si Ryukgu, ngunit hindi rin siya makasagot kaya labis na nadismaya si Bora at umalis. Sa kabilang banda, inamin din ni Sohee na nagsinungaling siya kay Junho. Ginawa niya ito dahil gusto niyang tulungan si Ryukgu at wala siyang ibang pagpipilian. Naiintindihan niyang ito ay nagmula sa kabutihan kaya hindi niya ito sinisisi. Gayunpaman, biglang tinawag ng chairman si Junho para makipagkita sa kanya. Sa mga araw na ito ay palagi niyang nakikitang malungkot at nalulumbay ang kanyang anak kaya gusto niyang hilingin sa doktor na bigyan ng inspirasyon si Bora. Hindi niya inaasahan na nalaman niyang malungkot si Bora dahil kay Han Taewon. Sa wakas, naglakas loob si Ryukgu na magbukas ng puso at sinabi sa kanya na sinabi niya noon kay Jungkyu na hindi niya kailangan ng kaibigan. Ngunit kalaunan ay nakalimutan niya iyon at nakilala ang isang babae at minahal ito. Ngunit hindi niya inasahan na ito pala ang kapatid ni Jungkyu. Gusto niyang panatilihing lihim ito magpakailanman upang hindi siya masaktan. Hindi na kayang makinig pa ni Bora. Agad siyang tumayo at umalis, hinabol siya ni Ryukgu, niyakap si Bora at nakiusap na kamuhian na lang siya upang hindi na siya magdusa pa.
Nang bumalik si Bora na may namumulang mata, nag-alala ang kanyang ama at nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi siya nagtago at sinabing nakita niya si Han Tae-woong. Naniniwala si Bora na mas kaawa-awa ang taong iyon kaysa sa dapat sisihin. Ang kanyang ama ay may ibang pag-iisip. Ayaw niyang patawarin ang taong kumuha sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak. At pinagbawalan niya si Bora na makipagkita pa sa taong iyon na labis namang nagdulot ng sakit kay Bora. Wala na ring pakialam si Deok-gu sa anumang bagay. Hindi na siya makapag-concentrate kahit sa pag-aaral sa library. Habang nag-iimpake siya at naghahandang umuwi, dumating si Professor Park at inimbitahan si Deok-gu na lumahok sa isang lecture. Nagkataon namang pumunta si Choong-sik sa paaralan para hanapin si Deok-gu. Nang makita siyang kasama si Professor Park, naging mausisa rin siya at sumunod. Dinala siya nito sa isang puno ng taong hall at ipinakilala na siya ang inanyayahan niya. Pagkatapos ay hinayaan si Deok-gu na mamahagi ng mga materyales sa lahat at nagsimulang ipaliwanag ang tungkol dito. Ang mga malalim na kaalaman sa matematika na kahit si Choong-sik ay hindi maintindihan. Nagbigay ito sa kanya ng ganap na kakaibang pananaw sa kanyang kaibigan na si Deok-gu. Nag-udyok ng pagtataka tungkol sa nakaraan ng kanyang matalik na kaibigan. Bumalik siya at nagtanong sa coach. Nagulat siya nang malaman niyang siya pala ang henyo sa matematika na si Han Tae-woong. Nagalit si Choong-sik dahil itinago ito sa kanya sa loob ng mahabang panahon na para bang hindi siya tunay na kaibigan ni Deok-gu. Malungkot siyang uminom hanggang sa malasing. Nagkataon siyang nakita ang chairman na naghahanap kay Deok-gu. Hindi siya matino kaya sinabi niya rito na siya si Han Tae-woong. Sa panahong iyon, sinusubukan ni Bora na kalimutan si Deok-gu. Ngunit saan man siya magpunta sa paaralan ay bumabalik ang magagandang alaala nilang dalawa. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, iniisip ang mga salita ng kanyang ama na sinisisi si Deok-gu na lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Nagpunta si Bora sa basketball court at hindi niya inaasahan na makita rin si Deok-gu doon. Nagmadali siyang umalis ngunit hinabol siya ni Deok-gu. Dahil dito, hindi napigilan ni Bora ang kanyang luha at sinabihan itong napakatanga. Bakit siya naghihintay sa kanya sa lugar na iyon? Samantala, ang chairman ay nagpunta kay John-ho na may seryosong hitsura. Tinanong niya ito kung alam na ba niya ang lahat. Lalo siyang natatakot na kung magiging malalim ang relasyon ni Bora at ng taong iyon, mahirap na itong ayusin. Hindi niya inaasahan na ibinunyag ni John-ho na nagmamahalan sila na nagpatotoo sa pinakakinatatakutan ng chairman. Kitang-kita na hindi makalimutan ni Bora si Deok-gu. Talagang masaya siyang makita si Deok-gu ng ganoon. Nakalulungkot na hindi nagtagal ang kaligayahan na ito. Kinailangan ni Deok-gu na lumayo kay Bora. Pinaalalahanan niya itong huwag nang umiyak dahil sa isang taong tulad niya. Ang huling regalong maibibigay ni Deok-gu kay Bora ay ang maglakad ng magkahawak kamay sa kalye. Ngunit pagbalik niya, kinailangan niyang harapin ang galit ng kanyang ama. Labis siyang nabigo dahil palaging kinakampihan ng kanyang anak ang taong sumira sa buhay ng kanyang kuya. Umiiyak si Bora at nagmamakaawa sa kanyang ama na huwag sisihin si Deok-gu dahil siya ang unang nagsabing mahal niya ito. Gayunpaman, ayaw madali ng chairman na palampasin ito at nag-utos ng pagkakulong. Sa kabilang panig, pagka-uwi pa lang ni Seung-ri ay nakita niya si Choong-sik na lasing. Nagtataka pa siyang nagtanong kung anong nangyayari nang dumating si Deok-gu at agad siyang tinawag ni Choong-sik na sinungaling sa galit. At siya, bilang isang inosente, ay bumili ng mga aklat pang high school bilang regalo sa isang henyo na katulad niya na parang isang biro. Sinubukan ni Deok-gu na habulin para magpaliwanag ngunit ayaw nang makinig ni Choong-sik ng kahit ano. Kung ang tunay na pangalan pa niya ay itinago, ano pa ang kabuluhan ng pagkakaibigan? Nadismaya rin si Seung-ri nang marinig ang lahat kay Deok-gu at pareho silang umalis, iniiwan siyang mag-isa. Kinabukasan, hindi pa rin makontak si Choong-sik kaya labis na nag-alala si Deok-gu nang bigla namang ipinatawag siya ng chairman. Kasalukuyang nakakulong si Bora at hindi makalabas kaya tinawagan niya si Deok-gu, ngunit ang sumagot ay ang kaibigan nito. Sinabi nilang pumunta si Deok-gu sa chairman kaya hindi mapakali si Bora, nag-iisip kung paano makakalabas. Si Jeon-ho lang ang makakatulong sa ngayon. Mabilis siyang dumating sa villa at sinamahan si Bora palabas. Hindi alam ni Deok-gu kung bakit siya inimbitahan. Ayaw nang magpaligoy-ligoy ng chairman kaya dumiretso na siya sa punto. Sinabi niyang alam na niya ang lahat at hiniling niya na umalis na siya sa lugar na iyon. Lumayo sa paningin niya at ni Bora kapalit ng pagbabayad sa lahat ng gastusin niya. Dali-daling lumuhod si Deok-gu at nagmakaawa sa chairman na huwag siyang piliting gawin iyon dahil mahal niya si Bora ng tapat. Tamang-tama namang pumasok si Bora at sumunod sa sinabi ni Deok-gu. Sinabi sa kanyang ama na hindi namatay ang kanyang kuya dahil kay Deok-gu kundi nagpakamatay. Pagkasabi pa lang niya yon ay sinampal siya ng kanyang ama kaya nasaktan si Bora at umalis. Sa halip, mabilis na humabol si Deok-gu at pinayuhan si Bora na bumalik at humingi ng tawad sa kanyang ama. Sa halip na palalain pa ang sitwasyon dahil lahat naman sila ay nagdurusa. Kaya bumalik si Bora sa kanyang ama. Sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya na ang kanyang kuya ay nagkaroon na ng inferiority complex at nervous breakdown noon pa man kaya pinili niya ang paraan na iyon upang palayain ang sarili. Walang kasalanan si Deok-gu. Ngunit ang sinabi niya ay hindi pa rin pinakinggan at pinalabas siya ng kanyang ama. Nang gabi, muling nagpunta si Bora para hanapin ang kanyang ama. Kahit na sinubukan ng kanyang ama na magkunwari na abala at iwasan siya, kailangan pa rin niyang sabihin na lilipat na siya sa ibang bansa simula ngayon. Kaya hindi na niya kailangang pilitin pa si Deok-gu na umalis. Pagkatapos ng mahabang gabing pag-iisip, napagtanto rin ng chairman na sobra na talaga ang ginawa niya. Tinanggap niya na patawarin si Deok-gu at hiniling na mula ngayon ay huwag na siyang magdusa pa. Sa halip ay mamuhay siya ng buhay na palaging gusto niya. Bago umalis ang chairman, tinawag siya ni Deok-gu na ama. Isang taong palagi niyang lubos na iginagalang. Hindi lang ang chairman kundi pati ang kanyang ina ay umaasa rin na magiging masaya ang kanyang anak. Kahit gaano man kasakit ang
nakaraan, kailangan na itong kalimutan at isipin ang kanyang kinabukasan. Hindi pa alam ni Deok-gu na aalis si Bora patungo sa ibang bansa. Bago umalis, hindi niya nakalimutan na magpaalam kay Junho. Nagpasalamat siya sa kanya dahil sa patuloy na pagtulong sa kanya. At kasabay nito ay hiningi niyang itago ang lihim na ito kay Deok-gu. Pagkatapos magpaalam kay Junho, umuwi siya para mag-impact. Nakita niya ang tuyong liryo na dating regalo ni Deok-gu kaya naalaala niya ito. Dahil nakita ni Seungri na malungkot si Deok-gu, hinila niya ito sa simbahan upang maghanda ng sorpresa. Kahit hindi alam ni Deok-gu kung ano ang nangyayari, pumasok pa rin siya sa loob at nakinig sa himno. Sa sandaling iyon, nalaman niyang si Bora pala ang sorpresa na sinasabi ni Seungri. Ito ang unang Pasko na magkasama sila at ito rin ang huli. Bago magpaalam, hindi nakalimutan ni Bora na ibigay sa kanya ang inihanda niyang regalo. Sa loob ay may mga liryo na sumisimbolo sa kaligayahan kasama ang isang mensahe. Hindi mo kasalanan ang lahat, kaya bihi patawarin mo ang iyong sarili at mamuhay ng masaya. Pagkatapos magsalita, marahan siyang hinalikan ni Bora ng buong katapatan. Dahil kinabukasan ay kailangan na siyang umalis patungo sa ibang bansa. Nagpaalam muna si Bora sa kanyang ama bago siya umalis. Samantala, hindi pa alam ni Deok-gu na aalis na ang kanyang minamahal. Masaya pa siyang nakatanggap ng magandang balita mula kay Professor Park na nanalo sa kompetisyon ang kanyang thesis. Si Deok-gu, paglabas pa lang, nakatanggap agad ng tawag mula kay Junho. Gusto siyang abisuhan ng doktor na aalis si Bora patungong ibang bansa bago pa huli ang lahat. Ngunit ayaw niya itong ihatid dahil sa takot na hindi niya kayang paalisin si Bora. Sa halip, pinili niyang bisitahin ang parke kung saan sila naglaro 8 taon na ang nakalipas. Isang lugar na puno ng magagandang alaala. Ngayon, pinili niya na ibaon ang pag-ibig na ito habang buhay, tulad ng isang alaala na hindi mabubura. Habang buhay siyang nanumpa na iisang babae lang ang mamahalin. Nanatili si Deok-gu doon mula sa bukang liwayway hanggang sa gabing madilim na ang lahat. Sinabihan siya ng gwardiya na umuwi na dahil lalamigin siya. Tatayo na sana si Deok-gu para umalis ng biglang. Nakakagulat, dumating si Bora. Hindi pala siya umalis patungong ibang bansa at piniling pumunta rito para sa kanya. Kung ngayon niya mahahawakan ang kamay ni Bora, manunumpa si Deok-gu na hindi na niya ito bibitawan pa. Pagkasabi ng mga salita, lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Nagkaroon sila ng koneksyon na para bang walang makakahati pa sa pag-ibig na ito. Pareho silang magka-holding hands na umuwi anuman ang mangyari. Nangako siya kay Bora na hihikayatin niya ang chairman hanggang sa pumayag itong magkasama sila. Nang makita ni Deok-nam si Bora sa harap niya, inakala niyang nananaginip lang siya. Sinabi niya ito sa kanyang ina at itinuro si Bora na ikinagulat ng ina dahil nagbalik na si Bora. Si Deok-gu at ang kaibigan niyang si Chuung-sik ay nagkabati na rin matapos malaman ni Chuung-sik ang katotohanan mula sa coach. Naayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan at bumalik sila sa pagiging malapit tulad ng dati. Gayunpaman, pinalaya si Bora ng kanyang ama dahil kay Deok-gu kaya humingi siya ng tawad sa pangalan ng kasintahan. Siyempre, hindi madaling magpapatawad ang chairman. Sinabi niya na hindi na niya anak si Bora kaya bahala na ito kung saan ito pupunta. Pansamantalang inayos ni Deok-gu na tumira muna si Bora sa bahay ni Eunbok. Masigla siyang inanyayahan ni Eunbok na sumama. Magkasama silang natulog sa isang silid noong gabing iyon at nagkwentuhan. Dahil dito, lalo silang naging malapit kaysa dati. Si Deok-gu naman, kailangan niyang madali ang ipaalam sa kanyang ina. Sila ni Bora ay opisyal ng nagmamahalan. Pagkarinig, labis na nag-alala ang ina at naunawaan niya kung ano ang nasa isip nito. Ngunit kung kailangan niyang talikuran ang mahal niya, hindi raw ito magagawa ni Deok-gu. Kinabukasan, dinala ni Eunbok si Bora sa isang tindahan ng damit ng isang kakilala para mag-apply ng trabaho. Sa simula, nag-aatubili ang may-ari, ngunit ilang salita lang tungkol sa kaalaman ni Bora sa fashion ang sapat na upang kumbinsihin ang may-ari na kunin siya. Nang makakuha ng trabaho, inilibre agad ni Bora si Eunbok ng kape bilang pasasalamat. Nagkasundo rin silang huwag nang tawagin si Deok-gu sa kanyang pangalan mula ngayon. Sa halip, papalitan ito ng Tae-woong dahil iyon ang tunay niyang pangalan. Pagkatapos noon, naghanda ang kanyang ina ng masaganang hapunan at inanyayahan si Bora sa kanilang bahay. Tiningnan niya si Bora habang kumakain ito ng may pagmamahal na parang ina sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Bora dahil alam niyang marami itong tiniis sa panahong iyon. Taos puso niyang hinikayat si Bora na magtiyaga hanggang sa magbukas ang puso ng chairman at tanggapin silang dalawa. Pauwi, magka-holding hands ang magkasintahan habang naglalakad. Nagtaka si Bora kung bakit labis na gusto ni Deok-gu ang matematika. Sinabi niya na dahil laging may sagot iyon, samantalang maraming bagay sa buhay, kahit anong sakit ng ulo mo sa pag-iisip, ay hindi mo mahahanapan ng solusyon. Sa mga sumunod na araw, si Deok-gu ay nagtatrabaho ng masigasig sa construction site habang nag-aaral ng husto. Si Bora naman, tinulungan niya ang tindahan na sumigla ng husto at lumaki ang kita. Sa kanyang bakanting oras, tinuruan din siya ni Seungri ng boxing. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Deok-gu ang trabaho ni Bora. Hanggang sa kinulit niya si Seungri, saka lang ito nagsalita. Ako pa ang umalis ng bahay at ngayon kailangan ko pang magtrabaho. Talagang hindi na kayang makita ni Deok-gu na naghihirap pa siya dahil sa kanya. Para naman kay Bora, wala siyang nakikitang masama sa pagtatrabaho at pagkita ng sariling pera. Labis pa siyang nadismaya dahil hindi siya naunawaan ni Deok-gu. Nang makita niyang umalis si Bora, nagsisi siya at nagmadaling yakapin ng mahigpit ang kasintahan upang humingi ng tawad. Sa sandaling ito, tiningnan ni Junho ang x-ray ni Bora at biglang nakakita ng problema. Samantala, pagkatanggap ng sweldo, dinala agad
agad ni Bora si Seungri sa pamimili para magpasalamat. Biglang kumirot ang dibdib ni Bora na ikinagulat din ni Seungri. Ngunit mabilis itong nawala kaya hindi na masyadong pinansin ni Bora. Pagkatapos, nagmadali siyang umuwi upang bisitahin si Deoknam at ipakiusap na ibigay ang regalo sa kanyang ama. Dahil curious, binuksan ng chairman at nakita ang isang peres ng guwantes at isang liham mula kay Bora. Ito ang unang araw na sumahod ako kaya bumili ako ng regalo para sa iyo pa. Ngayon, maayos ang buhay ko kaya huwag kang mag-alala at mag-ingat ka. Pagkatapos basahin ang liham, talagang naantig ang chairman. Dahil naisip ang anak, pumasok agad siya upang bisitahin ang silid nito. Bumalik si Bora sa bahay at sinimulang iguhit ang anyo ni Deokgu habang abalang nagsosolve ng math. Ngunit nalulumbay si Deokgu dahil hindi pa niya mahanap ang sagot. Agad na nagbigay ng payo si Bora. Gayunpaman, ang pinagtutuunan ng pansin ni Deokgu ay ang notebook ni Bora. Agad niya itong kinuha, pinuri ang kagandahan nito at niyakap ng mahigpit si Bora. Kinabukasan, nagmungkahi ang kaibigan na dapat silang maglibang. Kaya, nagpunta silang apat sa ski resort. Sa isang banda, nagtuturuan silang mag-ski at sa kabilang banda, naglalaro sila ng paghila ng sledge. Turn na ni Bora na hilahin si Deokgu pero dahil sa sobrang bigat, hindi ito gumagalaw. Pagkatapos maglaro, sabay-sabay silang kumain ng instant noodles. Si Deokgu naman, gusto niyang mag-solo kasama si Bora kaya nagpaalam sila. Dinala niya si Bora sa cable car papunta sa isang lugar na may kastilyo ng niebe. Nalaman niyang hawak pa rin ni Bora ang lumang pager. Nagtaka siya kung dahil ba matagal na siyang gusto ni Bora, kaya hindi niya ito maitapon. Si Bora, natamaan sa tanong, nagpumilit na huwag umamin. Pagkatapos, nag-shopping silang dalawa at dumaan sa isang tindahan na nagbebenta ng fish cake. Nang makita ng may-ari na sinusubuan ni Deokgu si Bora, pinuri niya ang dalawa na parang bagong kasal. Pagbalik ng magkasintahan, wala na ang lahat. Tanging isang mesa lang na may kandila ang nakahanda, kasama ng isang papel na nagsasabing ito ang handa nila para sa kanilang dalawa. Gusto ni Bora na basahin ang papel, ngunit hindi pumayag si Deokgu. Sinubukan niya itong agawin hanggang sa mahulog siya sa kanyang dibdib. Ang sitwasyon ay naging napaka-awkward, kaya hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Bigla, may narinig silang ingay mula sa loob ng kwarto. Nagtaka silang dalawa at binuksan ang kabinet at nakita ang tatlong kaibigan na nagtatago sa loob. Nagkasama-sama sila noong gabing iyon at naglaro ng masaya. Dahil dito, napagod silang lahat at nakatulog ng mahimbing. Sinamantala ni Deokgu ang pagkakataon at inanyayahan si Bora na sumama sa kanya. Dadalhin kanya sa isang lugar na nagniningning at nababalutan ng puting niebe. Tulad ng pangarap ni Bora noong bata pa siya at binigyan siya ng matamis na halik. Para naman sa ina, nagpasya siyang lumipat sa ibang lugar upang magtrabaho kasama ang kanyang kamag-anak. Nang malaman na malapit na siyang umalis, nalungkot si Deokgu, ngunit sinabi ng kanyang ina na maaari siyang bumisita kung wala siyang ginagawa. Kaya, kinabukasan, hinatid ni Deokgu ang kanyang ina sa bus terminal at nagpaalam dito. Pagkatapos, nag-concentrate siya sa kanyang pag-aaral. Bumalik si Bora sa ospital para sa follow-up check-up at naghinala si Junho na may problema sa kalusugan ni Bora dahil madalas itong sumasakit ang dibdib. Ngunit hindi siya nagsalita ng diretsyo kay Bora at sa halip ay naghanap ng mga salita upang hindi ito mabahala at humiling ng dagdag na x-ray. Pagkatapos ng check-up, nagpunta agad siya sa library para hanapin ang kanyang kasintahan. Nagulat si Deokgu nang lumingon siya at makita si Bora na abalang nagsosolve ng mga problema. Nang matapos siyang mag-aral, sabay silang umuwi. Sa panahong iyon, lumabas na ang resulta ng kondisyon ni Bora. Nagtapos ang doktor na may endocrine cancer siya at kahit magpa-opera pa, mag-iiwan pa rin ito ng side effects. Hindi ito ganap nagagaling. Unti-unting lumabas ang mga sintomas ng sakit dahilan upang mawala ng malay si Bora sa balikat ni Deokgu. Kahit anong tawag niya, hindi tumutugon ang kasintahan. Labis na nataranta si Deokgu, ngunit sa kabutihang palad, pagkatapos ng maikling sandali, nagising si Bora na parang walang nangyari at sinabing inaantok lang siya. Pagbaba pa lang nila ng bus, nag-inarte si Bora at nagreklamo na pagod na siya. Gusto niyang kargahin siya ni Deokgu kaya pinagbigyan niya ang kasintahan. Si Junho naman, ayaw pa ring maniwala na may malubhang sakit si Bora. Ngunit sinabi ng kasamahan niya na kapag nagkaroon na ng malinaw na sintomas ang pasyente, maaaring nasa huling yugto na ito kaya mahirap ng gamutin. Wala pa ring kamalay-malay si Bora noon. Masaya pa rin siyang nagmamahal sa buhay tulad ng dati. Nagpunta siya sa martial arts gym para hanapin si Deokgu at gisingin ang kanyang kasintahan na mahimbing na natutulog. Naglinis silang dalawa kasama ng lahat. Si Bora ay isang dalaga kaya ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng mga gawaing ganito. Sa kanyang bakanting oras, tinulungan din ni Deokgu si Bora sa boxing practice. Habang naglilinis siya ng kwarto para sa kanya, hindi sinasadyang nahulog niya ang gift box na mailili, ang simbolo ng kaligayahan na nagbigay kay Bora ng kutob na may masamang mangyayari. Kinabukasan lang, unti-unting nanghina ang kanyang kalusugan at nakaranas si Bora ng pananakit ng dibdib na nagpatumba sa kanya. Pagkagaling, tumakbo agad siya sa ospital para hanapin si Junho at naguguluhan niyang sinabi ang kanyang mga sintomas at tinanong kung malubha na ba ang kanyang sakit. Noong sandaling iyon, naghahanap si Deokgu ng mga flower shop para bumili ng lili, ngunit sinabi ng nagtitinda na ang bulaklak na ito ay namumulaklak lang
tuwing tagsibol at hindi niya alam kung makakapaghintay pa ba si Bora hanggang tagsibol. Dahil sinabi na ni John Ho kay Bora na may endocrine cancer siya at nasa huling yugto na ito, pinakamabuting magpa-ospital na para magpagamot sa lalong madaling panahon. Ang balitang ito ay isang malaking dagok kay Bora. Paano niya haharapin si Dyuk-gu at sasabihin sa kanya ang malupit na katotohanan? Gayunpaman, unti-unting napansin ni Dyuk-gu ang kakaibang ikinikilos ni Bora. Pagdating niya, niyakap niya ito ng mahigpit at magkatabi silang nakaupo, ngunit hindi na siya makangiti, kundi tahimik lang na umiiyak sa mga sinabi ni Dyuk-gu na umaasa silang magtatayo ng isang napakasayang pamilya. Tinitigan ni Bora ang likod niya habang nag-aaral ito at pilit itong inukit sa kanyang isip. Matapos ang matagal na pagkakaupo, tahimik siyang bumalik, ngunit naiisip lang niya si Dyuk-gu. Kung mamamatay siya, magdudusa si Dyuk-gu ng di masabing sakit, kaya di mariing nagmakaawa si Bora sa doktor na iligtas siya. Huwag siyang hayaang lumayo sa mga mahal niya. Naiisip ang kanyang ama na mag-iisang mag-isa sa mundong ito. Pumayag si Bora na lisanin si Dyuk-gu ayon sa gusto ng kanyang ama, basta bigyan lang siya ng karagdagang oras. Nag-aalalang nagtanong ang ama sa ikinikilos ni Bora kung ano ang nangyari, ngunit hindi pa siya naglakas loob na sabihin sa ama. Bago formal na magpa-ospital, ipinakiusap ni Bora kay John Ho na panatilihin itong lihim kay Dyuk-gu. Pagkatapos, nag-alok siya kay Seungri na turuan siyang magluto at pag-uwi pa lang ni Dyuk-gu, tapos na ang lahat. Ay ang pagkain na gustong lutuin ni Bora para sa mahal niya. Kahit sinabi niya na marami pa silang pagkakataon na kumain ng magkasama sa hinaharap, si Bora lang ang nakakaalam na wala na silang gaanong oras, kaya pilit niyang nilunok ang kanyang luha. Pagkatapos ng hapunan, nagpatuloy siyang inalam ang paraan para masagot ang problema sa matematika kanina. Dahil sa mga pahiwatig ni Bora, unti-unti niyang nahanap ang sagot at kinabukasan, dinala agad niya ito kay Professor Park. Nagulat din siya dahil napakabilis na nasagot ni Dyuk-gu. Nagtungo siya kay Bora ng masaya at inilabas ang singsing na pang-propose. Kahit alam niyang medyo nagmamadali ito, gusto niya talagang bumuo ng masayang pamilya kasama niya. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Kahit labis na masaya sa loob si Bora, pilit siyang nagkunwari na matigas kay Dyuk-gu at mariin niyang tinanggihan ang proposal. Dali-dali siyang umuwi sa bahay ni Eunbo para mag-empat at bumalik sa bahay ng kanyang ama. Ngunit pagkalabas pa lang ng pinto, nakita na niya si Dyuk-gu. Hanggang sa sandaling ito, inakala pa rin niya na nagtatampo lang si Bora at gusto niya itong suyuin. Ngunit para kay Bora, ang pananatili sa tabi niya ay magdudulot lang sa kanila ng mas matinding sakit. Kaya, napilitan siyang magsalita ng mga salitang nakasakit kay Dyuk-gu at lumisan. Pagkatapos, nagpunta siya sa ospital at naghanda para sa paggamot sa cancer. Ang kanyang ama noon ay nasa business trip, naghahanda para sa isang napakahalagang proyekto. Ngunit mayroon siyang masamang kutob kaya nagmadali siyang bumalik. Noong sandaling iyon, nakikinig si Bora sa doktor na nagpapaliwanag ng direksyon ng paggamot nang biglang dumating ang kanyang ama. Tumakbo siya at hinawakan ang kamay ng kanyang anak upang aliwin ito. Anak, huwag kang matakot. Kahit anong mangyari, ililigtas kita. Nagmakaawa siya sa doktor na kailangang iligtas si Bora, kahit pa kumalat na ang cancer cells. Kahit nakikipaglaban siya sa sakit, hindi umiyak si Bora hanggang sa marinig niya ang mensahe ni Dyuk-gu. Bora, nagmamakaawa ako. Huwag kang umalis, huwag mo akong iwan. Ayaw iwan ni Bora si Dyuk-gu nang mag-isa. Sinubukan niyang tumakbo papalapit sa kanya kahit pinigilan siya ng doktor. Ngunit ilang hakbang pa lang, nagsimula nang sumakit ang kanyang dibdib. Dahil dito, hindi na kinaya ni Bora at bumagsak siya. Agad siyang dinala sa emergency room. Pagkarinig na nakakagulat na balita, dali-daling tumakbo si Dyuk-gu sa ospital. At pagkakita sa lahat, agad siyang nagtanong kung nasaan si Bora. Pagkatapos, nawalan siya ng kontrol, hinampas ang doktor at pilit na tinanggihan na hindi ito ang totoo. Pumasok si Dyuk-gu sa silid ng pasyente. Labis siyang nasaktan nang makita ang kasintahan na unti-unting nangangayayat. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Bora at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Sa labas, nagtanong ang ama nang hihina sa doktor kung may paraan pa ba para iligtas ang kanyang anak. Ngunit sa ngayon, maaari lang silang sumubok ng radiation therapy sa halip na operasyon. Dahil sa pag-aalala kay Bora, iniwan ng ama ang mahalagang business trip upang samahan siya sa ospital. Ngunit pinayuhan siya ni Bora na bumalik at asikasuhin ang kumpanya dahil may nag-aalaga pa rin sa kanya dito. Pagkarinig nito, napilitang umuwi ang chairman nang may panghihinayang at ipinagkatiwala ang lahat kay Dyuk-gu. Pagdating ng oras ng laboratory test, gusto niyang paalisin si Dyuk-gu, ngunit nagpumilit itong manatili sa tabi ni Bora hanggang sa kumuha siya ng tubig at pagbalik niya. Nagulat siyang nakita si Bora na nagsusuka at dahil nakakandado ang pinto, hindi siya makapasok. Nagmadali si Dyuk-gu na tumakbo at tumawag ng nurse para buksan ang pinto. Nang medyo guminhawa na si Bora, lagi siyang nasa tabi nito para suyuin siya upang makatulog ng mas mahimbing. Nang marinig ng mga taga-club na may sakit si Bora, nagpunta sila sa ospital para bisitahin siya. Ngunit tumanggi si Dyuk-gu na sumagot. Gayunpaman, nakita ni Bora ang lahat mula sa malayo. Ayaw niyang ibaon niya ang kanyang buong kinabukasan dahil lang sa isang maisakit na tulad niya. Bakit ka nagiging ganyan katanga? Alam mong hindi na ako magtatagal. Bakit mo pa ginagawa ito? Sino ang nagsabing hindi ka na mabubuhay? Hindi ka dapat umalis sa akin. Ngunit ang oras ni Bora ay talagang hindi na marami. Dinala siya sa emergency room sa isang critical na kondisyon. Wala ring masabi ang doktor. Ang tanging magagawa niya ay hikayatin ang pamilya na maghanda dahil wala nang himala pa na nagdulot ng matinding kalungkutan sa lahat. Lalo na ang ama ni Bora.
Umaasa siyang magiging masaya ang huling mga araw ng kanyang anak kaya ipinagkatiwala niya ito kay Ryukyu. Siyempre, ayaw niyang makita si Bora na laging nasa ospital. Saan mo gustong pumunta? Ihahatid kita. Gusto kong pumunta sa Laplan. Agad-agad, walang pag-aalinlangan si Ryukyu na naghanda ng mga gamit nila para sa biyahe. Nagbiro pa si Bora na para silang bagong kasal. Dinala ni Ryukyu si Bora sa mga lugar na gusto niya. Sabay silang nag-enjoy sa pinakamagandang oras, ngunit hindi pa rin nakakalimutang paalalahanan siyang uminom ng gamot ayon sa payo ni Junho. Habang nakikita si Bora na natutulog ng mahimbing sa kanyang dibdib, tahimik siyang nagdasal sa Diyos, "Huwag niyo po siyang kunin sa akin." Ngunit habang magkasama silang nanonood ng TV, muling kumirot ang dibdib ni Bora. Patuloy siyang uminom ng gamot para pigilan ang sakit. Sa tuwing nakikita niyang sinasaktan ng sakit si Bora, kumikintal ang sakit sa puso ni Ryukyu. Sa panaginip niya, nakita niya itong mag-isa na nakatayo sa tuktok ng bundok ng niebe at nahulog, kaya nagising siya sa takot. Nagmamadaling hanapin si Ryukyu at yakapin siya, na hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkabalisa. Kaya, nag-alok si Bora na matulog kasama si Ryukyu. Sinabi niya, "Kung sakaling umalis ako balang araw, huwag ka sanang malungkot. Magiging maayos lang ako. Ilabas mo ako bukas." Kinabukasan, nagmaneho si Ryukyu at dinala si Bora sa tabing dagat upang magkasamang mag-enjoy sa maikling sandali ng kapayapaan. Naiisip na magdudusa si Ryukyu sa kanyang pagkawala, "Hindi na kita magagawang bigyan ng magagandang alaala sa hinaharap at kailangan ko pang umalis ng mas maaga sa iyo. Humihingi talaga ako ng tawad." "Huwag kang humingi ng tawad, Bora, dahil hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Mahal kita." Masayang niyakap ni Bora ng mahigpit si Ryukyu para maramdaman ang bawat init ng kanyang minamahal. Hindi niya inakala na iyon na ang huling yakap bago siya tuluyang pumanaw. Nagluto si Ryukyu para makasalo si Bora sa pagkain. Ngunit tawag siya ng tawag, hindi na ito sumagot. Kahit gaano kasakit, hindi sumigaw si Ryukyu tulad noong nalaman niyang may sakit si Bora, dahil ang sakit ay tila tumagos na sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagpasya siyang mag-aral sa Amerika tulad ng nais ni Bora. Sa pager, may mga salitang ipinadala ni Bora bago siya namatay na hindi pa niya nasasabi kay Ryukyu. Sa wakas, umiyak siya, ngunit ang paglalakbay ay hindi pa doon nagtatapos. Sa huli, pumunta si Ryukyu sa lupain ng Snow Queen para kay Bora. Ginampanan niya ang pangarap nito. Pagkaraan ng 3 taon, naging mahusay siyang Master of Degree holder sa larangan ng matematika. Pinarangalan siyang magbigay ng lecture sa harap ng maraming tao, at dumalo ang chairman noong araw na iyon. Nakita niya roon si Ryukyu na matagumpay ngayon at naalala niya ang kanyang anak. Hindi magiging ganito si Ryukyu kung hindi dahil sa tulong ni Professor Park, kaya labis siyang nagpapasalamat sa kanya. Pagkabalik niya sa bansa, syempre hindi nakalimutan ni Ryukyu na bisitahin ang mga lugar na may alaala sila ni Bora. Mula sa library hanggang sa basketball court, puno ng kanyang anino ang lahat ng dako. Ang larawan ni Bora na nakangiting masigla ang pinakamagandang alaala sa buhay niya.